na po, ma'am. Wala si Mr. Ye ngayon. Ano yan? Diyos ng digmaan. Ay, hindi po, Mr. Ye, na hinahanap kayo ng babaeng ito. Ikaw si Yehan. Oh? Ang kapal ng mukha mo. Hayaang ang mga tao mo tawagin kang sikat na Diyos ng digmaan. Ikaw ay isang kaawa-awang talo. Magpakilala ako. Ako si Kimeng Chen, ang acting director ng Key Group. Ikaw at ako ay nag-order ng mga manika noon. Nandito ako ngayon. May isa akong layunin. Ihinto ang kasal. Ihinto ang kasal? Huwag kang mag-alala. Babawian kita ng liquidated damages. Iyon, Miss Key. Maaring nagkamali ka ng pagkakaintindi. Wala naman akong kailangan. Huwag mo akong guluhin. Ikaw ay isang masamang tao na pinalayas mula sa bahay, nangungutang sa mga kakilala para magtayo ng kumpanya ng seguridad, na maghapon ay walang ginagawa at kumakain lang at naghihintay mamatay. Sa tingin mo karapat-dapat ka sa akin? Kaya, talagang hindi kita deserve. Sinasabi ko sa'yo, tiyak na makikipag-break ako. Nandito ako para ipaalam sa'yo, hindi para makipag-usap sa'yo. Naiintindihan mo ba? Natanggap. Talagang sang-ayon. Basta't nasa lugar ang pera, magiging maayos ang lahat. Huwag kang mag-alala sa pera. Papakiusapan ko ang sekretarya ko na kontakin ka. Sana hindi na tayo magkita muli. Umalis ka. Umalis ka. Baliw! Diyos ng digmaan, balitang biglaan. Ang iyong Panginoon, si Master Xiao Zhongjun ng pamilya Xiao ay pumanaw na. Ano? Pumanaw na ang aking guro? Hindi lang iyon. Maniktik. Ang kasalukuyang pansamantalang pinuno ng pamilya Xiao, si Qinlan, ang madrastra ni Miss Xiao Wanqing, gustong gamitin ang pagbabalik ni Miss Xiao Wanqing sa China para mag-recruit ng kamag-anak para sa kanya. Pagre-recruit? Ito ay malinaw na pag-agaw ng kapangyarihan. Maghintay. Babalik na ako sa kabisera ngayon. Dapat ko bang ipaalam sa mga pangunahing pamilya sa Kyoto? Hindi. Panatilihing diskreto ang aking personal na mga bagay. Gusto kong makita. Sa kalabasan na ito ni Qinlan, anong uri ng gamot ang iyong ipinagbili? Diyos ng digmaan, unang gobernador ng Dragon Kingdom, alam niyang darating ka para mag-propose. Espesyal niyang ipinadala ang top-level troop na Shen Yu. Kapag isinuot ito ay maaaring manatiling bata at sariwa ang isang tao magpakailanman. Si Yuefeng ay may puso. Dadalhin ba kita sa venue ngayon? O, magpupunta muna sa aking master? Paano ka naging ganito kawalang awa? Hindi man lang kita nakita sa huling pagkakataon. Paano mo nagawang iwan ang mundong ito? Miss na miss kita. Palagi mong sinasabi na makinig kay Tita Chin. Ngunit ngayon, gusto niya akong i-recruit. Si Xiao Han lang ang nasa puso ko. Ano ang gagawin ko, tatay? Tatay? Kuya Xiao Han? Nasaan ka? Hindi mo kayang magdesisyon tungkol sa kasal. Mula pa noong una, ang utos ng magulang at ang salita ng matchmaker. Wala na ang iyong ama. Siyempre, ako ang may huling salita. Tita Chin, ang aking ama ay nakipagkasunduan na para sa akin. Napakawalang galang mo. Bilang anak ng pamilya Xiao, dapat mong isaalang-alang ang interes ng pamilya Xiao. Hindi pwedeng murahin si Yehan, ang pinalayas sa bahay na hindi kayang magbigay ng bride price. Nais mo bang panoorin nang walang magawa ang pundasyong itinayo ng iyong ama ay masira? Sumunod ka sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagpunta ngayon upang tanggapin ang aking anak na si Wanqing. Ang handaan ngayon ay hindi lang isang salo-salo para sa pagdating. Ako, si Qinlan, ay nais na paglingkuran ang aking anak na babae upang makahanap ng karapat-dapat na asawa para sa aking anak. Mula nang mamatay ang aking asawa, ako ay namamahala sa mga gawain ng pamilya Xiao. Ako ay pisikal at mental na pagod, kaya gusto kong makahanap ng mabuting manugang na lalaki at isang mabuting katulong na maaaring pumasok sa aking pamilya Xiao ay hindi isang pangkaraniwang tao. Siya ay dapat maging isang mahusay na talento. Tita Chin,
Batang Jiang Tao, nais kong ligtas na pagbabalik ng kapatid ni Xiao Han sa Tsina. Ito rin ay tanda ng aking paggalang. Mangyaring tanggapin ito. Diyos ko, ang kwintas ay nilagyan ng ay ang bituin sa langit na nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Si Jiang ay talagang mula sa unang pamilya sa Enjo. Ang unang pamilya sa Enjo ay talagang mapagbigay. Si Miss Xiao at Jiang ay perpektong magkapareha. Kung ganoon, naunawaan ko. Hindi ako sumasang-ayon. Kuya Han, Bastardo. Yehan, paano ka nangahat? Yehan, hindi ito lugar para sa iyo. Mukhang hindi maganda ang seguridad dito. Kahit anong aso ay pwedeng pumasok. ikaw? Pinapasok mo ba ang aso mo? Ikaw, Kung hindi mo alam kung paano kumilos, matuturuan kita ngayon. Yehan, bitawan mo ako. Tita Chin, dapat mong tandaan ang kasunduan sa pagitan ko at ni Wanqing. Ang iyong kasunduan kay Wanqing ay ginawa ng ama ni Wanqing, ay ginawa noong siya ay may sakit. Wala na siya sa tamang pag-iisip. Kaya hindi dapat seryosohin ang kanyang mga sinabi. Nanay, hindi ganoon. Kahit paano, hindi valid ang kasunduan mo. Ang asawa ni Wanqing dapat aprubahan ko. Pinapayuhan kitang umalis ng mabilis. Dahil isa itong manugang. Maaari rin akong makipagkompetensya. ano ang kaya mong ipagkompetensya sa akin? Alam ko ang nararamdaman mo para kay Wanqing, pero si Jiang ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon. Mas mabuting umalis ka na ngayon. Higit lang sa 100 milyon. Anong ibig mong sabihin? Paano kung ako ay 100 bilyon? Ha ha ha. Akala ko isa ka lang mahirap, pero hindi ko inaasahan na matututo kang magsinungaling at manloko ng tao. Talagang pinapahiya mo ako. Ako si Ye Han, hindi nagsisinungaling. Mayroon lamang 10 card sa bansa. Ang kanyang net worth ay hindi maaaring higit sa 10 bilyon. Tama ba? Mayroon ka ba talagang itim na gintong card? Maestro Jiang, ang kanyang card ay maaaring totoo o peke. Pagkatapos ng lahat, siya ay nagsisinungaling mula pa noong bata siya. Nanay, si Kuya Han ay hindi kailanman nagsinungaling sa sinuman. Ikaw lang ang bobo. Ilang taon lang ang pagitan. Gaano siya kagaling? Naniniwala ako kay Kuya Han. Sige, Wanqing. Huwag na nating pag-usapan niyan. Naghanda ako ng espesyal na regalo para sa iyo ngayon. Tingnan mo. Pangit na ba to? Alisin mo iyan. Ito ang inihanda ko para kay Wanqing. Napakagandang yelong binhi. Kawawa ka naman. Paano ka makakabili ng magandang yelong binhi? Nanay, Ayos lang. Bibili ako ng mas maganda para sa iyo sa susunod. Hindi namin gusto ang mga peke. Kung ito man ay totoo o hindi, masasabi ko sa isang sulyap. Ay naku, ilang taon na akong kumukuha ng berde. Hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang berde. Ito ang pinakamataas na uri ng yelong binhi. Ito ay tunay na yelong binhi. Ito ay kahanga-hanga. Totoo ba iyan? Totoo. Ikaw, Lahat. Ano kung totoo ang jade na ito? Ako, Jiang Tao, matatakot ba sa walang kwentang basura? Ang jade na ito, kahit magkano pa ito? Babayaran ko. ulitin mo? Buwisin. Bitawan mo. Ito si Jiang Gongzi. Kuya Han, huwag mo na siyang pakialaman. Ngayon, kaya ko. Napigilan kang umalis dito. Tiyak na ikukulong kita ngayon. May tao ba? Tawagan ang opisina ng pangkalahatang tagapamahala. Tawagin. Si Director, Jiang. Director Jiang. Hindi ba yan si Jiang Hai, ang kuya ni Jiang Tao? Nasa problema na siya ngayon. Kuya Xiao Han, umalis ka na dito. Natatakot ako. Ano ang kinakatakutan mo? Natatakot na mahuli ako? Huwag kang mag-alala. Imposible yan. Yehan, tiyak na ikukulong kita ngayon. Sino si Yehan? Ako po iyon. Kuya siya ang nangapi sa akin. May tao ba? Suntok. Kaya kitang hawakan ng isang kamay lang. Ha ha ha, ang yabang mo naman. May tao ba? Tayo. Mga walang silbi. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Sagutin mo ang tawag. Kumusta? Kuya,
Anong kalokohan ang ginagawa ng taong ito? Ye Gongzi, hindi ko alam na ikaw pala ay isang mahalagang tao. Patawarin mo ako. Turuan mo ng maayos ang nakababata mong kapatid. Huwag mo nang hayaan na magdulot siya ng gulo ulit. Oo. Dapat mahigpit na bantayan. Wanching, anong nangyayari? Tita Chin, maaari ko bang pakasalan si Wanching? Ano ang iyong pagkakakilanlan? Naniniwala ka ba na ako ang Diyos ng digmaan? Ang unang Diyos ng digmaan sa kaharian ng dragon. Imposible. Imposible talaga. Ginoo, sino ang tumawag sa'yo? Ang unang gobernador ng kaharian ng dragon, si Yue Feng. Kuya, posible ba? Umalis na. Hindi ka maaaring maging Diyos ng digmaan. Si Ginoong Han ay ang Diyos ng digmaan. Hindi mahalaga kung maniwala ka man o hindi. Gusto ko lang pakasalan si Wanching. Sa pamamagitan ng paraan, mahal, ang regalong ito, dinala ko ito dito lalo na para sa iyo ngayon. Oh. Ang galing. Sumasang-ayon ako at opisyal kong inaanunsyo na sumasang-ayon ako. Hindi ako sumasang-ayon. Ikaw ay isang kasuklam-suklam at walang hiya na basura. Pakasalan si Wanching. Napakasama mo. Jiang Shao, anong nangyayari? Makikita mo mismo. Lahat ng sinabi niya ngayong araw ay pawang kasinungalingan. 10 black gold cards lang ang buong bansa. At sa 10 taong ito, walang tinatawag na Ye Han. Alam ko na. Wanching, halika rito agad. Nanay, si Kuya Han ay hindi magsisinungaling. Ipinagtatanggol mo pa rin ang walang kwentang taong ito. At si Yue Feng? Tinanong ko mismo. Si Yue Feng ay nasa mahabang mahirap na misyon. Upang protektahan ang kanyang pagkatao, walang nakakaalam. Humanap ka pa ng gagaya kay Yue Feng. Ginawa mo na ito ng higit sa 1 beses, hindi ba? Lakas loob mo bang panindigan ang sinabi mo? Bakit hindi? Tinatawag mo pa ang sarili mo na Diyos ng digmaan. Katawa-tawa. Alam ko. Pasensya na, Wanching. Kailangan ko nang umalis ngayon. Ngunit, tandaan mo na. Ang sinabi niya ay pawang magkukunwari. Umalis ka rito. Huwag mong sirain ang ating yaksing. Jiang Shao, talagang naramdaman mong naapi ka kanina. Jiang Tao? Pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayong araw. Pagsisisihan. Nakakahiya talaga ito para sa akin. Siya ay isang ganap na gago. Nanay, ito rin ang intensyon ni Xiao Han. Kapayapaan ng isip, maaaring totoo o hindi. Isang napakasamang tao, kaya niyang gawin ang kahit ano. Hindi kita pinapayagang sabihin iyan. Han, Ikaw, ha? Ipinagtatanggol mo pa rin ang talunang iyon. Tita Chin, pakalmahin mo ang sarili mo. Si Wanching ay masyadong inosente kaya siya naloko ng masamang taong iyon. si Han ay hindi magsisinungaling sa akin. Ginoong Jiang, kasalanan ko lahat na hindi kita naalagaan ng mabuti at napasama ang loob mo. Ay, wala lang. Yehan. Lahat ito ay dahil sa masamang taong ito. Kung maglakas loob kang guluhin ako, hindi ko siya pakakawalan. Si Yu Feng ay nagbibigay galang sa Diyos ng digmaan. Hindi na kailangang maging magalang sa labas. Diyos ng digmaan, may nangyari. Sa loob ng isang araw, sabay-sabay na pinatay ang mga gobernador ng 4 na lugar. Sa tingin ko, hindi maganda ang lagay nila. Mukhang hindi na sila mapakali. Ano ang susunod nating gagawin? Ang bagay na ito ay kailangang pag-usapan ng matagalan. Yung mga gago sa hotel, turuan ba natin sila ng leksyon? Hindi. Huwag nating ipakita ang ating mga pagkakakilanlan sa panahong ito at walang dapat na pagkakamali. Wanching, pasensya na. Hindi ko pa masasabi sa iyo. Uy, Jiang Tao. Kaya mo? Huwag mong istorbohin si Han.
Si. Depende sa sinseridade mo. Handa na ako para sa Diyos ng digmaan. Tirahan, nasiyahan ka? Hindi na kailangan. May tirahan na ako. Ang Diyos ng digmaan ay may tirahan sa Jingzhou. Yung matandang lalaking alam na darating ako, iginiit niya na bigyan ako ng bahay sa Lakeside South Garden. Iyan ang top real estate sa Golden State. Sabi naman kahit ang gobernador ay mahirap hanapin sa unang palapag. Oo nga pala, kapag lumabas ka sa hinaharap, huwag mo akong tawaging Diyos ng digmaan. Tawagin mo na lang akong Mr. Ye. Oo. Mr. Ye, nandito na tayo. Bumalik ka na muna sa iyong trabaho. Ipapaalam ko sa iyo kung may sitwasyon. Oo. Anong ginagawa mo? Bakit ang swerte mo? Nagkita ulit tayo. Ate, sino siya? Isang maliit na security guard lang. Hoy, Yehan. Pagkatapos mong itakwil ng pamilya Xiao at lumapit ka sa akin, sinusundan mo ba ako dito? Hindi ako gagawa ng ganyang boring na bagay. Ate, nagkita na kayo dati. Siya ang aking fiancé. Pero pinutol ko na ang engagement. Hindi ako magpapakasal sa isang lalaki na walang kwenta. Ah, ganun ba? Ikaw ang dating binata ng pamilya Ye. Nakakaawa naman. Ang gwapo mo, pero nakatagpo ka ng ganitong pangyayari. Ito ay, Ito ang aking business card. Pwede kang pumasok dito. salamat. Hindi ko kailangan ng awa. Ling-er, huwag mo siyang pansinin. Siya lang ay isang lalaking puno ng walang laman na salita. Pero Yehan, sabihin ko sa'yo, ito ay imbitasyon mula sa pamilya mo. Ikaw, para sa iyong pride. At binabaliwala ang iyong kinabukasan. Ang tanga mo. Ako na ang bahala sa kinabukasan ko. Sige, sige. Tama na, tama na. Tamad na akong makinig sa paliwanag mo. Hindi ko inaasahan na ang ipinagmamalaki ng pamilya Yi ay naging isang lalaking puno ng walang laman na salita. Ling-er, tara na. Ang iba ay nagbibigay sa akin ng buwan ng pera para sa paggalang wala kang ibinibigay. Ayaw mo na bang mabuhay? Hoy, anong ginagawa mo? Nakatira ako dito. Nakatira ka dito? Pulubi? Pumunta ka sa ibang lugar. Lumabas ka dito. Sino ka? Ako ang tagapamahala dito. Sinasabi ko sa'yo, ang presyo ng bahay na ito, hindi mo kayang bilhin ng isang square meter sa buong buhay mo. Buksan mo ang mata mo at tingnan mong mabuti. Ano ito? Isang maliit na manager lang. Ganyan siya makipag-usap sa may-ari. Diyos ng digmaan. Oh, yo. Oh, wow. Niloloko mo pa ako. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang manager dito. Hindi ko pa nakita ang card na ito dati. Kung ikaw ang may-ari, ako ang gobernador. Tumahimik ka. Bastos ka. Kumain ka ng apdo ng oso at leopardo. Paano mo ako nagawang saktan? Galing ako sa Tianlonggang. Ano yun? Paano mo nagawang insultuhan ang Diyos ng digmaan? Kayo dalawang scam gang. Tingnan mo lang. Naghihintay ka ng kamatayan. Ang walang silbi na Cold Eagle ay nagbigay pugay sa Diyos ng digmaan. Tayo ka. Paano mo nalaman ang pagkakakilanlan ko? Ako ay miyembro ng Dragon Country Divine Beast Team. Nasugatan ako ng malubha sa isang misyon. Kaya naging ganito ako. Itong si Zheng Feng. Ginanito ang bayani ng Beast Team. Hindi kasalanan ni Zing. Mabuti siya sa amin. Dahil sa tingin ko ako ay walang silbi, at ayaw ko na madamay ang lahat. Kaya pinili kong umalis. Okay, tumigil ka na sa pagsasalita. Hindi ko kaya. Hindi ko lang basta titingnan na maliitin ang aking mga kapatid. Si Cold Eagle ay handang maglingkod sa Diyos ng digmaan. Okay. Huwag na nating pag-usapan niyon. Diyos ng digmaan, umalis na tayo dito ng mabilis. Si Li Fei ay tila isang security guard. Ngunit sa totoo, siya ang pinuno ng lokal na gang, ang pinuno ng Tianlonggang. Siya ay karaniwang mayabang. Natatakot ako na magdadala siya ng mga tao dito. Natatakot ako na hindi natin kayang labanan ng napakaraming tao. Gusto kong makita kung gaano siya kayabang.
Sila ang dalawang sinungaling. Uy, takot? Kung takot ka, luhod ka ngayon. Tawagin mo si Lolo at yumuko ka ng 3 beses. Patawarin kita ngayon. Ano sa tingin mo? Kung may tapang ka, bigyan mo ako ng oras para tumawag. Sige? Magaling ka talaga magpanggap. Ngayon, bibigyan ka ni Lolo ng pagkakataon. Suntukin mo ako at tingnan natin kung anong kalokohan ang gagawin mo. Tumawag ka. Ang tapang mo, binigyan mo ako ng peking card. Ngayon, pinigilan siya ng tagapamahala at hindi man lang ako pinapasok. Ano, gusto mo bang bumaba at hanapin si Poseidon? Ares, patawarin mo ako. Tiyak may hindi pagkakaunawaan. Ibigay mo sa akin ang telepono. Tingnan ko kung sino ang bulag. Makinig kayo, mga gago diyan. Ngayon, ang dalawang sinungaling na ito, bubugbugin ko sila. Hindi ako kilala ni Li Fei. Ginoo, patawarin mo ako. Ginoo, patawarin mo ako. Ayos ka lang ba, bro? Nasaktan mo ang Tianlonggang namin. Papatayin ko siya sa suntok. Lumabas ka! Umalis ka dito! Ano sa tingin mo? Tagapamahala? Pwede na ba akong pumasok? Mr. Ye, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung sino ka. Mr. Ye, patawarin mo ako. Mr. Ye, patawarin mo ako. Mula ngayon, ikaw na ang pangkalahatang tagapamahala dito at ang leader ng Tianlonggang. Mr. Ye. Ano ang problema? 9. Siyam na langit na pavilion? Hindi ko inaasahan na ang kuwartong ito ay walang laman ng matagal. Ang misteryosong bumibili ay lumilipat na ngayon. Ito rin ba ay para sa bagay na iyon? Tayo na at dalawin siya. Dalawin iyon pero... Tama, Dugumya. Shh! Naghahanap ka ng kamatayan. Kung makakasundo natin siya, makakatulong ito sa atin na pumasok sa merkado sa ibang bansa. Ito ay magiging malaking ambag sa ating pamilyang Chi. Ako si Kim Chen, upang makipagkita sa nakatatanda. Si Kim Chen itong tanga. Mukhang hindi niya alam ang pagkakakilanlan ko. Akala niya nakatira dito ang nakatatanda. Huwag mo siyang pansinin. Tara na. Ate, huwag kang panghinaan ng loob. Dakilang nakatatanda. Hindi natin siya basta makikita kung kailan natin gusto. Diyos ng digmaan kapatiran. Dakilang. Nakatatanda. Ang gobernador ay nagtitipon sa Jingzhou. Mukhang magbabago na ang mga bagay. Ano, ang pamilyang Xiao ay opisyal na magpapakasal sa pamilyang Jiang. Jiang Shao, gaya ng inaasahan, gumastos siya ng 1 bilyong yuan agad. Siya ay karapat-dapat na maging ang pinakapambihirang batang talento sa bansang Long. Ano itong maliit na pera? Tita, ipinapangako ko sa iyo. Basta mapakasalan ko si Wanqing, mag-i-inject ako ng isa pang 300,000 yuan. Tinatawag mo pa rin akong tita? Tawagin mo akong nanay? Sa hinaharap, paano mo maaabala ang iyong mga nakatatanda? Jiang Shao, magpakita ka naman ng respeto. Paano mo kayang kausapin ang lalaki mo ng ganyan? Nanay, hindi naman sinasadya ni Wanqing. Simula ngayon, ako na ang fiancé mo simula ngayon. Ikaw at ako. Dapat bang lumapit tayo sa isa't isa? Bitawan mo ako. Sa oras na ito, bakit nahihiya ka pa? Hayaan mo akong yakapin ka. Tigilan mo. Kuya Xiaohan, Saan nanggaling ang asong gala na ito? Ang galing talaga ng timing. Maniwala ka man o hindi, ipapadala kita sa impyerno. Anong impyerno? Nagpapanggap ka pa. Nagpapanggap na Diyos ng digmaan. Krimen iyan na may parusang kamatayan. Ginoong Jiang, nakita ko na ang panluloko mo. Wasakin ang pamilya Jiang. Haha, wala kang hiya. Nagpapanggap ka pa. Gusto mo akong wasakin sa isang tawag lang? Ang pamilya Jiang, isa sa 10 pamilya sa Jingzhou. Ang yabang mo. Hahaha, natakot ako sa'yo. Jiang Tao, hayop ka. Hindi ba't ito ang biyenan? Mangyaring pumasok. Tay, bakit kayo nandito? Hayop ka.
Ano ang ginawa mo? Ngayon, ang pamilya Jiang dahil sa'yo ay tuluyang nawasak. Tatay, hindi mo pa ako sinaktan dati. Dahil hindi kita sinaktan dati, kaya ka naging ganyang walang hiya. Ako, ano bang nagawa ko? Sinong malaking tao ang inaway mo? Ang mga iskandalo mo ay nabunyag na. Inuutos na ng gobernador, samsamin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Jiang. Paano nangyari ito? Ang engagement at ang investment. Capital injection. Ano ang babayaran? Nalaman ko na ang pamilya Xiao ay sinasakop ang pamilya Jiang natin. Ayos lang naman. Bakit maraming masamang nangyari pagkatapos ng engagement? Ngayon, ang pamilya Xiao ay tuluyan ng nasira. Tatay, ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin mo? Takbo! Tumakbo bago dumating ang mga kaaway natin. Takbo. Tapos na ang lahat. Hoy, Yehan, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ang malas. Umalis ka dito. Si Jiang Tao ang may gawa ng malaking gulo. Anong kinalaman ko doon? Bukod pa, sa isang tawag lang, maraming problema ang malulutas. Hindi ba ito sapat para patunayan ang aking kakayahan? Nagsisinungaling ka. Tiyak, alam mo ang balita na malapit nang bumagsak ang pamilya Jiang. Kaya, sinadya mo itong gawin. Maniwala ka man o hindi, pero pakakasalan ko si Wanqing. Hindi ba gusto mo lang pakasalan si Wanqing? Sige, ipinapangako ko sa iyo. Seryoso ka ba? Huwag kang masyadong masaya. Kung gusto mong pakasalan si Wanqing, may kondisyon ako. Nag-alok si Jiang Xiao ng 1 bilyon bilang bigay kaya. Dapat pareho ang ibayad mo. Hindi mo ba ako pinapahirapan? Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Ayaw ko ng pera niya. Kahit na may pera siya, sa tingin ko, hindi tama ang pinagmulan. May isang lalaki na nagngangalang Jiang Hang na may utang na 1 bilyong yuan sa pamilya Xiao namin hanggat makukuha niya ang 10 bilyong utang sa ibang bansa. Ito ay ituturing na bigay kaya na kanyang ibinayad. Ang pera ay pinautang sa gang sa Sandpit. Sila ay kilala sa masamang reputasyon. Mamamatay si Kuya Xiaohan kung pupunta siya? Eto na, depende kung magkano ang handang ibayad ni Yehan para sa iyo. Sige, usap na tayo. Kuya Xiaohan, ang mga yan ay lahat mula sa Five Devils Gang. Hindi mo makukuha ang pera pabalik. Wanqing, huwag kang mag-alala. Maghintay ka na lang sa bahay. Babalik ako para pakasalan ka. Kuya Han, ipinapapatay mo si Kuya Xiaohan. Ito ang sinang-ayunan niya mismo. Walang ibang dapat sisihin. Tigil, anong ginagawa mo? Kahit kamatayan, gusto kong makasama siya. Hindi ganoon kadali mamatay. Halika. Ilagay siya sa kuwarto ko. Kung wala ang utos ko, hindi siya pinapayagang lumabas ng kuwarto kahit kalahating hak. Hoy, maganda yung babae kagabi. Ang mga babae pare-parehas lang pag marami ka nang nakadate. Pero wala masyadong kasing galing ko. Natatakot ako na wala nang matitira. Ha 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 ha. Palabasin mo ako. Gusto kong hanapin si Kuya Han. Buksan mo ang pinto at palabasin mo ako. Ano ang tinitingnan mo, Apo? Hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao? Lumapit ka at turuan mo siya ng leksyon. Ikaw si Zhang Hang mula sa Buhangin? Bro, anong trabaho mo? Anong gusto mo sa akin? May utang ka sa pamilya Xiao na 1 bilyon yuan. Tama ba? Tama ba? Ano? Akala ko kung sino ka. Nandito ka para maningil ng utang. Bro, mayroon akong napakalaking buhangin na may 10 milyon na turnover araw-araw. May pera ako. Natatakot ako na mamatay ka bago mo magasto. Bakit ka nandito? Ginoong Zhang, ako si Xiao Wanqing mula sa pamilyang Xiao. Hindi na namin gusto ang account na ito. Pwede mo ba siyang pakawalan? Fuck you, hinawakan mo ang 5 Emperors Gang ko. Pumunta at umalis, gaya ng gusto mo. Akala mo sino ako, Zhang Hang? Ano ang gusto mo? Si Miss Xiao talaga ang pinakamagandang babae sa Long Country.
Kung makakatulog ako kasama si Miss Xiao, makakasama sa kama, ito ay maituturing na parang hindi nangyari. Pakawalan mo siya. Kami na ang bahala sa natitira. Ano pang hinihintay mo? Pakawalan mo siya. Wanqing, mauna ka na. Hindi, Kuya Xiaohan. Gusto kong kasama ka. Kalimutan na natin ito, okay? Wanqing, huwag kang magulo. Manatili ka rito. Isa na lang ang pananakot nila sa akin. Kuya Xiaohan, mag-ingat ka. Kuya, pakakawalan din kita. Pwede mo na bang ibaba ang kutsilyo? Pasensya na. Ang buhay mo, kailangan mong... Kuya, hiniling mo sa akin na kumuha ng 1 bilyong yuan. Saan ko ito hahanapin? Meron ka ba? Nasa safe ng opisina ko. May card. Kung gaano karami ang gusto mo, nandoon. Sina. Pre, nakikita ko na martial artist ka rin. Bakit hindi ka sumunod sa akin? Gagawin kitang mayaman at makapangyarihan. Tigilan mo na ang kalokohan at kunin mo na ang pera. Kukunin ko na para sa iyo ngayon. Huwag gumalaw. May tao. Hindi ako naniniwalang kaya mo kaming talunin. Sa dami naming tao. Ano pang hinihintay mo? Sige. Mukhang ayaw mong uminom. Ano ang gagawin ko? Babalik ako para hanapin si Tia Chin. Hahanapin si Tia Chin. At hihilingin na iligtas si Xiao Huang. Huwag kang magulo. Alam mo ba kung sino ang amo namin? Hindi lang ikaw. Maging ang pamilya Yes sa likod mo. Isa lang daliri. Madali kang madudurog. Matigas ang ulo mo hanggang kamatayan. Kung mangahas kang galawin ako, hindi ka iiwan ng Tianlong Gang. Tama. Ito ang pinakamalaking gang sa Jingzhou, ang Tianlong Association. Huli na para matakot. Kapag dumating ang amo ko, at ang babaeng iyon mula sa pamilyang Xiao ay papatayin. Ngayon, tawagan mo ang amo mo. Tingnan natin kung sino ang mamamatay. Kung sino ang mamamatay na walang buong katawan. Sige. Ang tapang mong maghintay. Nanay, nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako. Pakiusap, iligtas mo si Kuya Han. Pumunta siya sa Wukui Gang para maningil ng utang. Nasa panganib siya ngayon. Nanay, nakikiusap ako. Nakikiusap ako. Nakikiusap ako. Hindi ako karapat-dapat maging nanay mo. Nagkaroon ka ng relasyon at sinira ang engagement. Nilagyan mo ng kahihiyan ang pamilyang Xiao. Sa totoo lang, sinadya kong pabayaan ang kawawang si Yehan na mamatay. Si Zhang Hang ang leader ng Five Righteous Gang, suportado ng Tianlong Association. Ang grupo ng Lawa ang kanyang suporta. Kahit ang pabaya mong ama ay magiging magalang sa kanya. Kailangang maging magalang. Naglakas loob siyang maningil ng utang. Nararapat lang siyang mamatay. Manatili ka na lang sa bahay at maging masunurin. Hahanap ako ng bagong mayamang asawa para sa iyo. Jiang Xiao, nakikiusap ako. Maari mo bang iligtas? Xiao Wanqing. Naglakas loob ka pang tumawag sa akin? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako kailangang magtago araw-araw. Magtago? Kung saan-saan? Ngayon, gusto ko sanang ipagawa kay Wukui Gang na durugin si Yehan. Jiang Xiao, wala na talaga akong ibang paraan. Alam ko, ang patay na kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo. Marami kang kilala na makapangyarihang tao. Basta't handa kang tumulong sa akin. Maaari kitang pangakuan ng kahit ano. Seryoso ka? Sige, susubukan ko. Jiang Xiao, si Xiao Wanqing ay nagdulot sa iyo ng labis na pinsala. Gusto mo pa ring iligtas ang kanyang maliit na puting mukha? Iligtas siya? Sa tingin mo ba talaga ililigtas ko siya? Karapat-dapat ba siya roon? Kapag namatay si Yehan, si Xiao Wanqing ay mapapasailalim sa akin. Kuya Ying, tulungan mo ako. Nakita lang niya na ang aming Tianlong Gang ay may bagong amo. At sa tingin niya madali kang abusuhin. Kaya nagkakagulo siya. Hindi ito pananakit sa akin. Sampal sa iyong mukha ito. Gusto kong malaman kung sino ka.
Pagkalipas ng ilang araw, medyo mayabang ka. Hindi ka lumuhod kapag nakakakita ng aming amo. Sa tingin ko, tapos ka na. Hindi mo pa alam. Maniniwala ka man o hindi, gagawin ko. Sasabihin ko sa kanya kung sino ako. Ito ang Dragon Token. Sa harap mo ay ang anak ni Tianlong, ang leader ng Tianlong Gang. Imposible. Imposible. Sarili mong kasalanan yan, kaya hindi ka makakaligtas. Paano mo magagawang sumalungat sa leader ng gang? Halika, pahirapan mo siya ng husto. Mali ako, mali ako. Hindi ko kilala si Tarzan. Minamaliit ko ang mga tao. Pakiusap, tulungan ng master. Pakiusap, tulungan ng master. Patawarin mo ako. Umalis ka. Master, ito ang di matuwid na yaman ni Zhang Hang. Kabuwang 2 bilyon. Master, pakikuha mo ito. Hindi na kailangan. Kukunin ko lang ang nararapat sa akin. At ang natitira ay ipamahagi sa mga kapatid. Salamat, amo. Wang King, Kuya Xiaoan, sa wakas nakabalik ka na. Hindi ka ba nila pinahiya? huwag mag-alala. Wala silang katapat sa akin. Ang yabang mo. Pero nakabalik ang buhay. Ay lampas sa aking inaasahan. Ako, si Yehan, ay hindi kailanman mamamatay sa kamay ng mga bastos na iyon. Nagyayabang ka pa. Anong silbi ng pagbalik mong buhay? Paano ang utang ng aming pamilya Xiao? Ang dami. Masaya ka na ba ngayon? Paano mo nabawi? Paano mo ginawa? Baka ninakaw ito. Ninakaw? Paano nangyari iyon? Pakikitungo kay Zhang Hang, hindi ko na kailangan gawin mismo. Wan King? Sa wakas magkasama na tayo, hindi ka ba masaya? Xiaohan, pwede ba akong makipag-usap sa'yo? Sabihin mo, Mabubuhay tayo ng sarili nating buhay sa hinaharap at huwag na nating pakialaman ang opinyon ng iba, okay? Wan King, huwag kang mag-alala. Tiyak na gagawin kitang pinakamasayang babae, ang pinakamasayang babae sa mundo. Hindi mo naiintindihan ang ibig kong sabihin. Xiaohan, paano ka naging ganito? Puro walang laman na salita. Dati kang hindi naman ganito. Wan Ching, lahat ng sinabi ko dati ay totoo. Ano sa tingin mo? Paano ka nakaalis sa lugar ni Zhang Hang? Tinawagan ko si Jiang Tao kaya ligtas kang nakabalik. Nagsinungaling ka kay nanay? Okay lang. Bakit mo sinabi sa akin? Bakit mo sinabi sa akin ang mga malaking kasinungalingan? Si Wan Ching ay hindi tulad ng iniisip mo. Tama na. Han, hindi ka na tulad ng dati. Nagbago ka na. Huwag ka nang lumapit sa akin sa hinaharap. Wan Ching, hindi ko masasabi sa iyo ang totoo, sabihin sa iyo ang buong katotohanan. Ito ay tungkol sa buong Tianlong Gang. At ang kaligtas, Jiang Xiaosheng, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Ano ang gusto ko? Ano bang gusto ko? Hindi mo ba alam? Huwag kang masyadong magmalabis. Sige, pababayaan ko si Leng Ying na turuan si Yehan ng leksyon. Huwag. Pangako ko. Pumunta ka sa Yuege Hotel. Hindi ba iyon si Jiang Tao? Sino ang gusto niyang saktan? Si Sa Wanqing. Oh, Miss Ki. Tagal na kitang hindi nakita. Ang ganda mo pa rin tulad ng dati. Tigilan mo ako. Anong balak mong gawin sa pagdala mo kay Xiao Wanqing dito? Kusa ba siyang pumunta? Sabihin mo ang totoo. Talagang kusa siyang pumunta. Sabi niya, basta palayain mo si Yehan nang ligtas mula sa amin. Kusang loob siyang sumama sa akin. Mukhang ang aking paghihiwalay sa asawa ang nakakuha ng atensyon ng bastard na si Yehan para angkinin siya. Well, mas mabuti nang tulungan ko siya. Huwag mo nang isipin. anong galaw ni Jiang Tao? Nakuha ko. Lalapas tanganin ng babae ko. Sisirain ko siya. Ate yung babaeng dinala ni Jiang Tao. Okay lang ba talaga siya? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi siya maglalakas loob na gawa ng masama si Xiang Wanqing. Pero si Yehan talaga,
Ay, akala ko lang mahilig siyang magyabang. Pero hindi ko inaasahan na gagawin niya, hayaan niya si Xiao Wanqing na gawin ang ganoong bagay. May misinterpretasyon ba? Sa tingin ko hindi ganoon si Yehan. Ling-er, napaka-inosente mo talaga. Tulad ni Xiao Wanqing, pareho kayong naloko ng itsura ni Yehan. Yehan, alam mo na ngayon dumating para hanapin ang fiancé mo. Siang Wanqing. Sabihin ko sa'yo, kung wala ako ngayon, siguradong may problema si Xiao Wanqing. Wang Qian? Mukhang nakikialam ako sa bagay ng iba. Ling-er, umalis na tayo. Pumunta sila sa KTV. Huwag mo akong hawakan. Hindi ko talaga inaasahan na. Kilala mo pala si Kim Meng Chen? Ngayong nagsalita na siya. Paano ko hindi bibigyan ng mukha? Hindi tayo makapagsaya ng magkasama. Si, kung gayon, inumin mo lahat ng alak sa mesa kasama ako. Pagkatapos, pakakawalan na kita. Hindi ako umiinom ng alak. Hindi ka pwedeng tumanggi, magandang dalaga. Ibigay mo sa akin ang alak na ito. Naghahanap ka ng kamatayan? Yung leksyon na itinuro ko sa'yo dati, hindi pa ba sapat? Tumigil na kayo. Bastos siya. Sinaktan ko siya. Ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan. Kahit malakas ang martial arts mo, ano naman, kung hindi dahil kay Jiang Tao, paano ka nakatakas mula kay Jiang Hang? Wanqing, ang account ko, nakuha ko lahat ito sa sarili kong kakayahan. Wala itong kinalaman kay Zhang Hang. Alam mo ba, itong halimaw, kung ako ay dumating ng huli ng kaunti, baka kung ano ang gagawin niya sa iyo. Dapat ay ginawa ko siyang lumpo. Hindi siya nangahas na hawakan ako. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil kay Kim Meng Chen. Wanqing, Huwag ka nang magsalita. Naghintay ako sa iyo ng 10 taon. Kuya Han, puro ka na lang walang laman na salita ngayon. Talagang kakaiba ang pakiramdam ko. Ginoong Ye, mula ngayon, magiging estranghero na lang tayo. Wanqing, Uy, bumalik na si Wanqing. Halika rito at magpahinga. Sasabihin ko sa iyo, maganda ang paningin mo. Pumili ka ng napakabuting asawa tulad ni Yehan. Nagtanong ako, kilala niya si Leng Yin mula sa Tianlonggang. Kailan kayo magpapakasal? Uy, hindi ba si Yehan ay bumalik kasama mo? Mula ngayon, paupuin mo siya sa bahay natin, sa gabi. Ma, Paano ito magtatapos? negosyo ko ito. Wala ka sa usaping ito. Hoy, ikaw na talong, paano mo ito basta tatapusin? Sa wakas, nakilala ko ang Tianlonggang. Hindi kita papayag na tapusin ito. Hoy, Yehan. Tita-chin mo ako. Uy, libre ka ba bukas? Pumunta ka sa bahay kung libre ka. Hahaha, si Jiang Tao ay hindi karapat-dapat maging kalaban ni Yehan. Sobra na siya sa kanyang kakayahan. Master, inayos ko na ang lahat ayon sa utos mo, ang talino mo. Dahil gusto niya si Xiao Wanqing, suruan natin ang kanyang kasintahan. Ito ay munting mga daya lamang. Ang mahalaga ay ilantad ang kanyang kahinaan. Matalino ang master. Saka, tulungan mo akong hanapin ang lalaking ito na si Jiang Tao. Siya ay isang mabuting alipin. Oy! Maupo ka? Bakit ka nandito? Wanqing, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ayoko nang makita ka pa. Nako, ang bata ito'y walang alam. Huwag kang magalit. Si Mr. Chin ay hindi magaling. Tinakasan na tayo ng lahat ng... Anong problema, Tia? Ayos ka lang? Yehan, kailangan mong iligtas ang pamilyang Xiao namin. Tiyak na may na-offend tayong mahalaga. Biglang sinira ng partner ang kontrata. Maraming produkto ang nakabacklog sa kumpanya at hindi maaaring maibenta. Kung walang order, ang aming pamilyang Xiao ay mawawasak. May magagawa ba ako? Narinig ko na kilala mo si Mr. Leng Yin Leng. Tingnan mo kung matutulungan mo kami. Siya, alam ko. Si Wanqing ay talagang kahanga-hanga.
Sabi niya, umalis. Kung hindi siya aalis, kailangan niyang bayaran ang utang kasama ka. Bakit ka? Anong ibig mong sabihin? Tia, hindi mo pa alam. Ang pagbawi ng 1 bilyong yuan na utang ay isang ganap na scam. Paano nangyari iyon? Wala man lang nawawala sa 1 bilyong yuan. Paano siya naging sinungaling? Nabayaran na ang utang, pero hindi si Yehan ang gumawa. Talunan ka. Ang tapang mong sabihin na mabuti ang manugang ko? Pakinggan mo muna ito. Basta't handa kang tumulong. Wanqing. Kaya kong pumayag sa lahat ng kahilingan ni Jiang Tao. Ganyan pala. Itong si Yehan, nakipagsabuatan siya kay Wanqing para lokohin ako. Sa pagkakataong ito, wala na ang pamilya Xiao. Well, hindi pa tapos ang pamilya Xiao. Pumunta ako dito para tulungan ka. Tulungan ako. Hindi mo man lang maililigtas ang sarili mo. Paano mo ako matutulungan? Oh, Tia, hindi mo ba nabasa ang balita ngayon? Ang pamilya Jiang ay nabuhay muli. At hindi inaasahang nakatanggap ng tulong at naging ika-5 pinakamalaking pamilya. Basta't pumayag kang ipakasal si Wanqing sa akin, kaya kong ibangon ang pamilya Xiao mo. Sino ka? Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Ikaw si Jiang Tao. Pirmahan mo. Tutulungan kitang itayo muli ang pamilya Jiang at bawiin ang babae mo. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil may Yehan, tumigil ka. Wanqing, bakit nandito ka? Sinabi ni Chinlan na puntahan mo si Leng Ying. Tumating ka nga. Hindi mo alam ang iyong kakayahan. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi ka na ba galit sa akin? Nag-aalala ka na ngayon sa akin? Hindi. Wanqing, magtiwala ka lang sa akin. Kumusta? Nasa baba ako. Dalhin mo dito ang kontrata ng order. Gabi na. Ang yabang mo pa rin dito. Bakit hindi na lang tayo mamuhay ng payapa at mamuhay ng sarili nating buhay? Nakikiusap ako, okay? Ginoong Leng. Pasensya na sa paghihintay. Ito ang order na gusto mo. Ang mga order na ito ay para sa pamilyang Xiao. Siyempre, Ang order na ito na $1 bilyong ay lahat para sa pamilyang Xiao. Okay, nakuha na ang kooperasyon ngayon. Ang krisis sa pamilyang Xiao ay nalutas na rin. Umuwi na tayo at ipahayag ang magandang balita. Okay. Totoo to talaga. Kuya Han, suntukin mo ako. Aray, nasaktan ba kita? Huwag kang umiyak. Kuya Han, hindi ako umiiyak. Masaya ako. Hindi mo ako dinaya. Pasensya na, Kuya Han. Nagkamali ako ng pagkakaintindi sa iyo. Tanga. ang ganda ng panahon. Ha! Matagal na tayong hindi nagkita. Kuya, Bakit ka nandito sa Jingzhou? pumunta ako para makita ka. Bakit hindi mo ako ipakilala sa asawa mo? Wanqing, umuwi ka muna. May aayusin akong mga bagay. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng maraming taon, mabait ka pa rin. Pero sa mundong ito, ang bait ay hindi isang papuri. Nanay, ligtas na ang pamilya Xiao. Kuya Xiao Han, mula sa Lake Group, ay nanalo ng 1 bilyong yuan na kontrata. Sinusubukan mo pa ba akong lokohin? Marami kang ginastos na pagsisika para gawin ang peking kontratang ito. Marami kang naisip para dito. Nanay, ano ba ang sinasabi mo? Lahat iyan ay totoo. Lumahimik ka. Kumakain ka. Bakit hindi? Tingnan mo kung sino to. Jiang Tao, anong ginagawa mo dito? Kung hindi dahil kay Jiang Xiao, ako'y niloloko pa rin ninyong dalawa. Niloloko. Gumagamit ka pa rin ng peking kontrata para dayain ako. Hindi peke. Nakita ko mismo sa aking mga mata. Si Leng Ying ang naghatid nito sa kapatid ni Xiao Han. Nagtatalo ka pa rin. Tita, huwag kang mag-alala. Sa totoo lang, hindi peke ang kontratang ito. Hindi peke. Kakausap ko lang doon sa taong may apelidong Leng at pinahatid ko sa kanya ang kontrata kay Yehan. Pagkatapos, ibalik. Pagkatapos ng lahat, si Jiang Xiao ang tumulong sa pagkolekta ng utang ni Yehai noong nakaraan.
Si Jiang Shao ang tumulong. Nai-report na naman ni Jiang Shao ang order na ito. At walang hiya pa siyang nagsabi na siya lang daw ang gumawa ng lahat. Muntik na akong maniwala sa kanyang daya. Hindi ganoon. Tita, si Wanqing ay masyadong walang muwang, kaya siya ay nabulag ni Yehan. Jiang Tao, mahirap ka na. Saan mo nakuha ang ganyang kalaking order? Kawawa naman. Tingnan mo kung ano ito. Ang pamilyang Jiang. Ito ay isa na ngayon sa 5 pangunahing pamilya. Nasaktan mo ng husto si Jiang Shao dati, pero ipinagtanggol ka pa rin niya. Pero ngayon, pinagdududahan mo siya. Sinasabi ko sa iyo, mula ngayon, hindi ka na pinapayagang pumunta kahit saan. Paano nangyari ito, Shao Han? Nasaan ka? Napakagandang panahon. Ha ha ha. Matagal na tayong hindi nagkita, pare. Hindi ko narinig na may kapatid siyang lalaki. Naku, nasa panganib si Shao Han. Ang pamilya Ye ay nakikibahagi sa negosyo sa ibang bansa. Anong nangyari sa'yo nang bumalik ka sa Jingzhou? Bakit walang mali? Hindi ako makabalik para makita ang aking tunay na kapatid at tingnan kung kumusta na siya, ang sugat sa dibdib. Kumusta ang paggaling mo? Kuya, anong nangyari sa'yo? Kuya, anong nangyari sa'yo? Doktor, doktor. Kumusta? Nailigtas ang kanyang buhay, pero ang punyal ay nababalot ng maraming malamig na lason. Ginoo, siya ay magiging lumpo habang buhay. Ang pamilya Ye ay hindi sumusuporta sa mga tamad. Dahil lumpo na siya, si Yehan ay magiging itinapon sa pamilya Ye. Pasensya na tatay, kasalanan ko lahat. Aksidente kong kinuha ang kutsilyong panghunting na sumugat kay kuya. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Xiaoqiu. Kasalanan niya lahat. Ang pamilya Ye ay nasa iyong mga kamay mula ngayon. Diyos ng digmaan, okay ka lang ba? Lumang sugat pa rin ito. Sinasabi na ang 9 na araw na misteryosong tableta na iniwan ng dating Diyos ng digmaan dapat ay kayang supilin ang malamig na lason sa iyong katawan. May na-encounter ka ba? Hindi mo kailangang narito. Sabihin mo ang mga mapagkunwari, pagkakapatiran, o kung ano. Kung hindi, noong taong iyon, hindi mangyayari ang bagay na iyon. Ha ha ha. Mabuti. Ang aking pagbabalik ay hindi isang alamat. Ang Diyos ng digmaan ay darating sa Jizhou. Bilang bagong pinuno ng pamilya Ye, dapat ko bang personal na aliwin ang Diyos ng digmaan? Bagong may-ari. Sa wakas nakuha mo ang gusto mo. Ang gusto ko ang pamilya Ye lamang. Siyempre. Hindi ko kailangang sabihin sa iyo, isang walang silbi na tao. Wala lang. Sa ganoong kaso, hindi ako magsisisi. Sige, kapatid. Ang iyong mga kasanayan ay gumaling ng mabuti. Bakit biglang pumunta sa akin si Ye Xiaoqiu? At subukan ang aking kakayahan sa pakikipaglaban? Maaaring ito ay... Diyos ng digmaan, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Siguro medyo pagod lang ako kamakailan. Anong ginagawa mo dito? Nakatanggap ako ng balita na ang mga paninda ni Miss Wanqing ay pinigil ng pamilya. Kayong dalawang matalinong tao, umalis kayo dito. Saan ka nang galing? Na naglalakas loob na magkagulo sa teritoryo ng pamilyang Shao namin. Ang pamilyang Shao ay nagsuri sa inyong pamilyang Shao. Pamilyang Shao, dapat ninyong malaman na ang batch ng mga produkto na ginawa ninyo ay hindi umabot sa mga pamantayan ng inspeksyon. Ipagbabawal ko ang pabrika ninyo. Sino ka? Paano mo kami nagawang insultuhin? Mayroon kaming Young Master Jiang na sumusuporta sa amin. Hahaha, huwag mong pag-usapan ang sarili mo kahit ang pamilyang Jiang na nasa likod mo, sa harap ng aming pamilyang Ye, ay parang langgam lang sa harap ng aming pamilyang Ye. Ang pamilyang Ye, ito ang pinakamalaking pamilya sa Dragon Kingdom. Ang pamilyang Ye. Kuya Han? Wanqing, okay ka lang ba? Paano ka nanggagaling dito? Sinungaling ka. Alam ko na, tiyak na ang aming pamilya ay may kinalaman sa iyo. Isang talunan.
Kaya naman ang pamilyang Ye ay nag-target sa amin. Tita, malamang may hindi pagkakaunawaan. Hayaan mo akong magtanong muna tungkol sa sitwasyon. Kuya, pakibukas ng pinto. Kaibigan ko ang pinuno ng Tianlonggang, kaibigan ko ang pinuno ng Long Tiangang, Leng Ying. Wala akong pakialam kung sino ka. Umalis ka dito. Kuya, walang toast? Uminom ka ng penalty wine. Paano naman? Sa tingin ko, Wang Qing okay ka ba? ano ang gusto mo? Nahulog siya mag-isa. Ano ginagawa mo? Nagkakagulo dito si Mr. Lu at ang mga tauhan niya. Nahulog siya mag-isa. Bakit ikaw si Wan Qing? At sino ka? Ako si Lu Xiaoyang. Galing ako sa isang paaralan sa ibang bansa. Nakalimutan mo ba? Okay lang kung hindi mo maalala. Okay ba ang ulo mo? Ang bulag mo. Nasugatan si Miss Xiao. Lumabas ka. Ito si Tia Chin. Tama, ako si Lu Xiaoyang. Ang kasalukuyang pangkalahatang tagapamahala ng grupo ng Ye. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng alitan ang aking mga tauhan sa iyo. Kasalanan ko lahat. Okay lang, hindi ko inaasahan iyon. Ikaw ay isang batang talento para maging executive ng Ye Group sa murang edad. Pinuri ka ni Tia Chin. Wan Qing, libre kita sa hapunan ngayong gabi. Hindi, ang aking kasintahan. Hindi niya ako gusto na kumakain kasama ang ibang lalaki. Gusto mo pa bang pakasalan ng sinungaling na ito? Siya ay isa lang security guard at pulubi. Mr. Lu, karangalan ko kayong imbitahan sa hapunan. Bakit hindi ka na lang pumayag? Huwag kang mag-alala, Wan Qing. Seryoso ako. Gusto lang kitang imbitahan sa hapunan. Dahil nandito ang iyong kasintahan, bakit hindi mo siya isama? Ako na ang tumanggap para sa kanya. Si Yehan ay maaring kumain kasama ni Lu. Aray, pumasok si Wan Qing. Hoy, halika rito agad. Bakit ikaw ang pumasok na parang waiter? Siya si Yehan. Siya ang aking fiancé. Oh, pasensya na. Tingnan mo ang suot mo. Akala ko waiter ka. Kahit ngayon lang tayo nagkakilala, pero hindi ka pa nagpakilala. Ako si Lu Xiaoyang. Maupo ka. Siya nga pala. Nakaraos na lahat ng putahe. Tikman natin. Hindi ka pa dinala ni Yehan dito, di ba? Hindi ko gusto ang restaurant na ito. Xiaohan, dadalhin lang niya ako sa mga restaurant na gusto ko. Wala siyang pera para dalhin ka dito. Siya nga pala, Ginoong Ye. Narinig ko na nagtatrabaho ka bilang security guard. Nandito ako. Kailangan ko ng personal na driver. Bakit hindi ka magtrabaho para sa akin? Ang sahod ay mas mataas kaysa bilang security guard. Mas mataas kaysa bilang security guard. Ang bisikleta nangangailangan ng driver? Kalimutan mo na. Para kay Wan Qing, hindi kita pagtatalunan. Tingnan mo, kaya mo bang bayaran? Itong kotse. Ayoko nga ito bilang van. Hindi naman masama. Nasaan ang kotse mo? Sa baba. Ay, kailan mo binili yan? Security guard ka lang. Huwag kang magpanggap na malaki. Malalaman mo mamaya. Hempe, Kuwenta. Ginoo, 12,000 yuan po? natulala ka. Nagmamayabang ka. Tingnan natin kung paano ka magbabayad. Ito ang tip mo. Credit. Opo. Ano kung makapagbayad ka ng isang beses? Paano? Ubus na ang taunang sahod mo. Lu Xiaoyang, huwag kang masyadong madaldal. Ikaw pa, Wan Qing, anong kinabukasan ang mayroon ka sa ganyang tao? Ako ngayon ang pangkalahatang tagapamahala ng Grupo Ye. Kung sasama ka sa akin, 100 beses kang mas masaya kaysa ngayon. Ye Group pala. Akala ko may maganda. Probinsyano ka. Ye Group. Ito ay kumpanya na pag-aari ng pamilya Ye. Naligo ako kasama ang binata ng pamilya Ye. Sabay kaming naligo. Paano mo magawang maliitin ang pamilya Ye? Paano mo nagawa? Bakit pareho ang suot mo? Taga-pamilya Ye ka ba? Ano sa tingin mo? Hahaha Ye Xiao, mali ako. Masyado akong mayabang. Hindi ako marunong magsalita ng maayos. Mali ako. Yan lang? Mali ako. Patawarin mo ako. Sino siya? Ang kasintahan ni Ye Xiao. Kung maglalakas loob ka pang tumingin sa kanya sa susunod, dukitin ko ang mga mata mo. Oy. Lumayas ka. Anong klase? Upo ka sa tabi ko. Pasensya na. Ayos ka lang ba na tinatakot mo siya? Nandito ako. Anong pwedeng mangyari? Pumasok tayo at tingnan. Hindi, umalis na tayo. Pasensya na. Hindi kayo pwedeng pumasok. Bakit? Kasi, ang tindahan namin ay para lang sa mga may kakayahang bumili. Kuyahan, ayan na.
Ang ibig mong sabihin hindi namin kaya? Xia Wanqing. Ikaw nga talaga, namimili ka ba? Hindi, ang tindahang ito ay para lang sa mga VIP. Hindi ka naman pumunta rito para bumili ng damit, di ba? Ang nobyo ko ay madalas pumunta rito para bumili ng damit para sa akin. Wanqing, pasok tayo at tingnan. Ipapakita ko sa'yo. Yehan, Okay lang, pasok ka na muna. Susunod ako. Hoy, Wanqing. Natanggap mo na ba ang mensahe tungkol sa reunion bukas? Tara, mag-shopping tayo ng bagong damit. okay lang. Maganda. Maglakad-lakad at subukan mo. Maganda. May nobyo ka ba? Ako. Mahal, maganda ba? Mahal. Bagay sa'yo ang kahit ano. Bilhin mo na ito para sa akin. Pakiusap. Sige, walang problema. Ipak. Hoy. Maganda. Sabihin mo sa nobyo mo na bilhin para sa'yo. Okay lang. Hindi ko naman talaga gusto ito. Siya nga pala. Nasaan ang nobyo mo? Baka naman narinig niyang bibili ka ng damit at tumakbo. Hindi ko sinabi. Wanqing, sobrang pangit ng panlasa mo. Lingling, wag mong sabihin yan. Hindi lahat ng tao ganyan. Tama. Bakit ako swerte? Kumusta? Kukunin ko lahat ng damit na ito. Credit. Alam mo ba kung magkano ang mga damit na ito? Paano mo ito na-afford? Kuya, alam kong nakakaramdam ka ng inferior, pero wag kang magpanggap na mayaman. Itong row lang. Ginoo. Ang row na ito ay nagkakahalaga ng 1.8 milyon. Ikaw. Siye. Sige, Ginoo. Napakamahal naman. Kuya Xiaohan, ayaw ko na. Umuwi na tayo. Okay lang. Nakita mo lang sila sa labas ng bintana. Hindi ba ito ang nakita mo? Wanqing, masaya ako para sa iyo. Buti naman handa siyang gumastos para sa iyo. Siyangga pala. Kailan mo balak magpakasal? Hindi pa namin napag-usapan. Hindi pa ninyo napag-uusapan. Si Wang Bin ay nag-propose sa akin noong nakaraang linggo. Binilhan niya ako ng singsing. Hindi ko pa ito naisusuot. Minsan ang paggastos ng pera ay isang bagay, ngunit ang katapatan ay iba. Natatakot ako na baka malinlang ka. Sinungaling? Si Wang Bin ay dapat may mas maraming karanasan. Nakarinig ako ng ilang mga kawili-wiling bagay. Gusto mo bang marinig? Anong ibig mong sabihin? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Naglalaro lang ako kay Lingling. Ang babaeng ito, hindi naman siya maniniwala na pakakasalan ko siya, di ba? Kahit ang diamond ring na ibinigay ko sa kanya ay peke. Gusto kong makasama ang isang mayamang babae. Wang Bin, ikaw ay wala. Kuya Han, marami akong pinautang sa iyo ngayon. Hayaan mo akong tumawag ng sasakyan para ihatid ka. Hindi. Hindi. Sobrang mahal. Hindi ko kayang tanggapin. Kuya Han, saan mo nakuha ang pera? Huwag mong alalahanin. Siguradong legal ito. Ang layo ng bahay mo sa opisina. Simula ngayon, mag-drive ka na lang. Tara. Kuya Xiaohan. Papalitan ko itong damit. Sobrang kapansin-pansin. Xia Wanqing, hindi ko talaga maintindihan kung saan mo nakuha ang swerte mo. Ganyan talaga. Hindi na siya miyembro ng pamilya Paano mo ako niloko? Damn it. Yehan. Hintayin mo ako. Kuya Han, yung sasakyan na binigay mo hindi ko talaga kayang tanggapin. Itago mo na lang para sa sarili mo. Wanqing, huwag mo akong alalahanin. May sapat akong ipon para bilhin ang mga ito. Hindi ko alam kung magkano pera mo. Sipag mo naman. Huwag kang gumastos para sa akin. Aalis na ako. Tandaan mong itago ang sasakyan at ikaw na mismo mag-drive. Si. Ha ha ha. Paano ka nakapasok? Bakit mo alam na nakatira ako dito? Bakit hindi mo hulaan? Kung saan ko gustong pumunta, walang hindi ko mahanap. Ikaw? Sino? Bakit ikaw? Miski, matagal na tayong hindi nagkita. Hahaha, paano? Sorpresa o sorpresa? Nagkataon na may inaasikaso akong mga bagay. Dumadaan lang ako at pagkatapos dumating para makita ang aking nobya. Ang nobyo ni Linger ay ikaw pala. Hoy, heto, Wanqing, matagal na kitang hinihintay.
Kumusta, Ginoong Ye? Lalabas ako at tatawag. May nakalimutan ako. Lalabas ako sandali. Oh. Mr. Ye, nakakaabala ba ako sa iyo? Hindi. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo sa pagpapakita mo sa akin ng tunay na mukha ng basurang si Wang Bin. Okay lang. Mr. Ye, bukas ng gabi, gusto mo bang kumain ng magkasama? Miss Ye, mangyaring igalang mo ang iyong sarili. Paano nandito ang leader ng gang? Uy, nandito rin si Wanqing. Ang ganda pa rin niya. Ikaw ang beauty queen ng school magpakailanman. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Nandito pa si Mr. Ye. Uy, saan ka nagtatrabaho ngayon? Ikinukumpara mo ba ang sarili mo kay Mr. Ye? Si Mr. Ye ay isang dragon at phoenix sa gitna ng mga tao. Kahapon, binili niya si Wanqing ng damit at kotse. Sobrang inggit ko. Totoo ba? Talagang nagsasaya si Wanqing. Yehan, paano ka nangahas pumunta dito? Paano ka nangahas makipag-usap kay Mr. Ye ng ganyan? Kalimutan mo si Mr. Ye. Siya ay isang walang kwenta na pinalayas sa pamilya Ye. Hindi kita papayagang sabihin iyan. Iyan ay kahapon. Ako ay nakita ko ang kayamanan ni Mr. Ye kahapon. Wala siyang pera. Nalinlang ako sa kanya dati. Siya ngayon ay isang security guard lamang. Wala siyang pera. Sa palagay ko ikaw ay dapat nanakaw ang pera ni Leng Ying. Trader ka. Sinabi ko na. Tingnan mo ang suot niya. Hindi siya mukhang mayaman. Sabihin mo na, ano ang kinakatakutan mo? Trader ka. At lumulustay ng pondo ng bayan. Kuya Han, alam kong gusto mo akong maging masaya, pero ang mga ito ay illegal. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ako gagawa ng ganyang palihim na bagay. Hinding-hindi ko gagawin iyon. Huwag mong ipilit, bakit ang dami mong pagpapanggap? Leng Ying, ayaw niyang marumi ang kanyang mga tauhan. Sa tingin ko, tapos na ang laro. Tatawag na ako ngayon. Huwag kang tumawag. Babayaran ko ang pera ni Xiao Han. Wanqing, okay lang na hindi tumawag. Pero kailangan mong kumain kasama ko ng mag-isa. Kung hindi, kalimutan mo na. Naghahanap ka ng gulo. Bitawan mo ako. Ano ang problema? Ginoong Leng, nalaman ko na lumustay siya ng pondo ng bayan. Sasaktan niya ako. Pondo ng bayan? Gumamit siya ng pondo ng bayan para bumili ng kotse. Alam ko. Iyan si Ginoong Ye. Tumulong sa amin ng malaki noong nakaraan. Tinulungan niya ang aming Lakeside Group para makakuha ng isang batch ng mga sumusunod na produkto. Tiyak ang panahon ng konstruksyon. Espesyal akong nagpasalamat kay Ginoong Ye. Paano naging paglulustay sa bibig mo? Hindi ba ganoon? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, huwag mo nang galitin si Ginoong Ye. Para galitin si Ginoong Ye, kung hindi ka makakasundo sa Cold Eagle ko. Ako. Pasensya na, Ginoong Leng. Hindi sa akin. Oo, Ginoong Ye. Pasensya na, Ginoong Ye. Tara na. Ye Xiao. Nagkamali ako, Ginoong Ye. Ye Xiao. Ha ha ha, aray. Alam mo ba kung bakit ka pinalo? Dahil nagnakaw ako ng pondo ng bayan. At nahuli akong naglilibang. Ha ha ha, marami tayong pera. Ang mahalaga, ginawa mo ito sa harap ng maraming tao. Iniwan niya ang isang binata mula sa pamilya Ye. Isang paghingi ng tawad sa pag-iwan. Para dito lang, karapat-dapat kang patayin sa pagkamatay. Ginoong Ye, pakinggan mo ang aking paliwanag. Kilala niya si Leng Ying. Si Leng Ying ang pinakamalaking gang sa Jingzhou. Ang bagong pinuno ng Tianlong Gang. Wala akong magagawa. At pagkatapos, natatakot ba ang pamilya Ye sa isang gang? Ikaw na ang mag-ayos ng mga natira. Maghanap ka ng paraan para harapin si Yehan. Kung hindi, ha ha ha. Iyan. Paano ang Tianlong Gang? Tutulungan kita. Sige, Ginoong Ye. Ye, kaya ba ni Lu Xiaoyang? Kaya talagang patayin si Yehan. Pagkatapos ng lahat, siya ang Diyos ng digmaan. Ano ang kinakatakutan mo? Ito ay Jingzhou. Kung walang tulong ng Dragon Special Forces, gaano siya kalakas, mag-isa? Isang tigre na walang kuko, pusa lang siya. Paano ang Cold Eagle? Ito ay isang mahirap na problema. Tianlong Gang, ang dating boss. May bunsong kapatid ba siya? Hayaan mo akong hanapin siya. Ha ha ha. Kumusta, Yehan?
Biglang nagkasakit si Wanjing. Ano ang dapat naming gawin? Tita, huwag kang mag-alala. Dadalhin kita doon ngayon din. Sige, sige. Bilisan mo. Naghihintay si tita. Ginoong Lu, papunta na si Yehan. Dapat mong tuparin ang iyong pangako. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nito, hindi ko makakalimutan ang mga benepisyo. Hanggat ang aming pamilyang Xiao, maaaring bayaran ang utang na loob sa pamilyang Ye sa hinaharap, ang aming pamilyang Xiao walang hanggang karangalan at kayamanan. Si Mr. Lu ang aming tagapagtaguyod. Huwag mo akong pasalamatan. Lahat ng ito ay lahat na inayos ng aming batang master. Oo. Kung gusto ni Master Yi na patayin siya, hindi siya mabubuhay pagkatapos ng ikalimang bantay. Ikaw ay talagang walang awa. Chinlan, utang ko sa iyong master, kaya't pinagbibigyan kita sa lahat ng bagay. Ngunit, hindi ko inaasahan. Ginamit mo pala si Wanqing para paandarin ako. Ang ganyang pamilyang Xiao. Hindi ko ito ginagarantiya. Bastardo, sumuko ka na. Siya rin ay walang hiyang nagtanggol sa aming pamilyang Xiao. Mr. Lu, bilisan mo at ilagay itong maliit na hayop, patayin at pakainin sa aso. Patayin ako? Depende kung may kakayahan ka. Ano ang gagawin mo kapag namatay ka? May tumulong sa akin. Mr. Lu, iiwan ko sa iyo si Wanqing at itong maliit na bastard. Hindi kita aabalahin sa iyong kasiyahan. Yehan, kilala mo pa ba ang mga patay na ito ng pamilyang Ye? Ito, lahat sila ay mula sa bunton ng mga patay. Sila ay mga master. Ngayon, Ang mga patay na tao ng pamilya Ye ay naipadala na lahat. Hindi ito bagay na maaari mong pakilusin. sa totoo lang, ito ang aking batang Panginoon. Ayaw muling lumitaw sa mundong ito. Natatakot ako na hindi kita mapapayagang gawin ang gusto mo ngayon dahil ang mga patay na ito ay maaaring maging tunay na patay na sa lalong madaling panahon. Hindi mo ba akalain na si Leng Ying ay makakapagligtas sa iyo? Sa totoo lang, Leng Ying ay napahawak na rin ng aking batang Panginoon. Ano ang ginawa mo sa kanya? Takot? Sige, ganoon na lang. Ipadala muna kita sa ibaba. Sa oras na iyon, magkikita kayong dalawa doon sa ibaba. Paano kung ganito? Lumuhod ka at humingi ng awa ngayon, hahayaan kitang mamatay ng hindi gaanong masakit. Hinahanap mo ang kamatayan. Dahil tumatanggi kang magsisi, hahayaan kitang makita ang iyong babae. Ang anak ng iyong Panginoon. Paano ko siya pinaglalaruan? Kuya Han, Wanqing, Patayin si Yehan, pahalagahan ang 10 set ng mga silid. Kuya Xiao Han, huwag kang mag-alala sa akin. Buitre, sinasabi ko sa iyo, hindi siya makakatakas. sobrang tapang mo. Sino ka? Paano mo nagawang patayin ang lahat ng patay mag-isa? Sino ako? Ako ay mula sa iyong pamilya, Ye. Ang taong hindi mo kayang suwayin. Wanqing, pasensya na. Nalate ako. Xiao An, akala ko hindi na kita makikita ulit. Bobo, sinabi ko na poprotektahan ka habang buhay. Siya nga pala Xiao An, ang kaibigan mong si Leng Ying baka nasa panganib. Huwag kang mag-alala, naabisuhan ko na si Yue Feng. Siya na ang bahala sa lahat at ang eksena. Han, kailangan mong mag-ingat. Huwag kang mag-alala, Wanqing. Gagawin kong lahat ng mga nanakit sa iyo magbabayad ng halaga. Iiwan ko sa iyo ang Cold Eagle na ito. Alam mo na kung ano ang gagawin. Huwag kang mag-alala. Ye Xiao, pinatay ng pagong na ito ang aking kapatid. Hinding-hindi ko siya patatawarin. Masamang Yeshaw. Ang kanyang kamahalan, ang gobernador, hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Dapat mong malaman kung ano ang ibig kong sabihin. Ang pag-uugali ng iyong mga nasasakupan. Paano mo yan ipapaliwanag? Nakuha ko, gobernador, nandito ka para humingi ng paliwanag. Gayunpaman, si Lu Xiaoyang ay sinibak ko na. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang termination letter. Malinaw, malinaw, si Lu Xiaoyang ay walang kinalaman sa aming pamilyang Ye at gusto ko ring pasalamatan ang gobernador sa pagtulong sa amin na maalis ang bastardong humahadlang sa mga patay na sundalo ng pamilyang Ye. Sobrang puno ng puot. Dapat mong malaman kung ano ang iyong ginawa. Ngunit pinapayuhan kita na. Kung mahanap kita, ebidensya ng pananakit sa Diyos ng digmaan. Kahit na ikamatay ko ito,
Gagawin kong tuluyang mawala ang pamilyang Ye. Diyos ng digmaan. Anong Diyos ng digmaan? Oh, Diyos ng digmaan. Mag-ingat ka. Mabuti nang umalis nang hindi nagpapadala. Ha ha ha. Ano ba yung first headquarters na yan? Maaga o huli? Ipapabayad ko kay Yehan iyan. Binatang Ye, bumalik ang especially Iya at sinabi, si Yehan ay pumunta upang hanapin si Lengyin. Mukhang minamaliit ko pa rin ang impluensya ng Diyos ng digmaan, mayroong Yuefeng. Hindi tayo makakilos, pansamantala. Isasama ba natin si Yefeng? Wala nang pagmamadali. Sa pamamagitan lamang ng pamilyang Ye ay hindi sapat upang hamunin sina Yefeng at Diyos ng digmaan. Kaya ano ang dapat nating gawin ngayon? Putulin muna ang lahat ng kontak kay Zhang Yuan. Sa oras na ito, hindi natin sila hahayaang makakuha ng anumang dahilan. Tulungan mo akong makontak ang pamilyang mo. Gusto kong magpakasal sa lalong madaling panahon. Oo. Yehan. Pagkatapos kong pakasalan si Mulinger, ang dalawang pinakamakapangyarihang pamilya sa Long ay magkakasal. Ha ha ha. Tuturuan kita ng... Yehan, anong ginagawa mo dito? Nag-away kay Song Yanyan. Huwag kang mag-assume. Nandito ako para maghanap ng tao. Dahil nandito ka, tara, uminom tayo. Tara, mag-usap tayo. Alam mo ba na, sa totoo lang, ang pamilya ko ay lihim na nag-ayos ng kasalan para sa akin. Gusto mo akong pakasalan? Pero hindi ko talaga siya gusto. Palagi kong iniisip na sobrang nakakatakot ang taong iyon. Parang may itinatago siyang kahiya-hiya. Hayaan mo akong magtanong ng sikreto. Si Lengyin ba ay iyong tao? Ano? Kung hindi, ano? Kung gayon, hindi ka nagsisinungaling sa lahat ng ito. Mukhang ganoon. Mas lalaki ka kaysa kay Ye Xiaoqiu. Kung ikaw ang taong may kasunduan sa akin, ang galing naman. Huwag kang magbiro. Seryoso ako. Hindi ako nagbibiro. Papakasalan mo ba ako? Lasing ka ba? Hindi ako lasing. Kung gusto mong maghiganti sa pamilya Ye, bakit hindi ka sumama sa akin? Ang aming pamilya mo, kahit hindi pinakamalakas ang aming pamilya. Pero kakaunti lang ang pamilyang kayang makipagkompetensya sa amin. Mas malakas kaysa sa pamilya Xiao. Tutulungan talaga kita. Mas mabuti kung hindi mo na isipin ang mga bagay na ito. Umuwi ka na at magpahinga ng maaga. Mas masama ako kaysa sa kanya. Kumpara kay Ye Xiaoqiu, gusto talaga kitang pakasalan. Ang ilang mga salita ay hindi basta-basta masasabi. Kung malaman ni Bai Qing, magkakaroon siya ng maling akala. Hoy, babae, uminom ka. Sumama ka sa amin. May nobyo ako, umalis ka. Hoy, ang sama ng ugali mo. Gusto ko yan. Sinasabi ko sa'yo, taga Tianlonggang ako. Mas mabuting sumama ka sa amin o magkakaroon kayo ng masamang wakas. Naririnig mo ba ako? Umalis ka dito. Pinapayuhan ko kayong huwag makialam. Ako ang anak na babae ng pamilya mo. Kung may mangyari sa akin, lahat kayo ay mapapahamak. Ang pamilya mo, gusto ko lang makipaglaro sa inyong mayayaman. Huwag mo akong hawakan. Kilala ko ang leader ninyo, si Du Gumie. Natatakot ka ba? Ano ang pinagtatawanan mo? Ang aming Tianlongga, napalitan na ang kamay ng Tianlonggang namin. Ano? Batang babae, kung gusto mong maging maayos ang lahat, uminom ka ng ilang baso, kasama namin. Naiintindihan? Ang nangaapi ng babae ay basura. Nakuha mo? Sino ka ba? Ha? Ano pang hinihintay mo? Sige na. Tara na. Dalhin mo ako sa amo mo. Ang galing mo. Ayos lang ba si Leng Ying? Amo Master Chen, ang taong ito ay nagdudulot ng gulo.
Akala ko kung sinong mangmang ang magtatangkang pumunta. Pumunta ka rito para gumawa ng gulo sa Tianlonggang namin. Ikaw pala. Sino ka para tawagin ang sarili mong Tianlonggang? Naalala mo ba si Li Fei na pinalayas mo dati? Kapatid ko yun. Ganoon pala. Malas mo dahil dito. Pagkatapos palayasin ng kapatid ko, hinanap at pinatay siya. Ipaghihiganti ko ito. Hindi pa ako pumupunta sa inyo. Ikaw pa ang lumapit sa akin. At may dala ka pang maganda. Kukunin ko ang magandang ito. Paghihiganti? Ikaw lang? Sa tingin ko, hindi sapat. Ginoo, kanina, pinatay namin siya ng mga kasamahan ko. Ang taong ito sa kanyang kamay ay may kakayahan. Ano ang kinakatakutan? Ang Guro Chen na ito na nasa tabi ko ay isang dalubhasa sa kamao ng ahas. Bata, mas mahusay ka lumaban kaysa sa mga ordinaryong tao, ngunit sa harap ng guro na ito, parang biro ka lang. Kung hindi dahil sa tulong ni Guro Chen, hindi ako nanalo ng ganoon kadali. Bata, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ang suntok na ito ay kalahati ng aking lakas. Hindi ko alam kung kaya mo itong pigilan. Ulitin mo. Sino ka? Paano mo nakuha ang kuko ng fulong? Ito ang kaharian ng dragon. Ito ang lihim ng sining ng pakikipaglaban ng unang Diyos ng digmaan. Hindi ka ganap na mangmang. Ngayon, alam mo ba kung sino ang iyong nagalit? Ikaw ang unang Diyos ng digmaan sa kaharian ng dragon. Ikaw ang unang Diyos ng digmaan. Ang taong nakatira sa pabilyon ng ulap ng Juxiao ay... Ikaw at si Qin Mengchen, kumakatok ka sa pinto tuwing gabi. Ang ingay. Lahat ay nagmamaliit sa kanya. Ate Qi, hindi ko talaga inaasahan na pinutol mo talaga ang engagement kay Yehan. Mula ngayon, makikipagkompetensya ako ng patas kay Xiao Wanqing. Yehan, magiging akin ka. Si, tumayo ka. Nasaktan ka. Huwag ka nang magpaka-polite. Diyos ng digmaan, parusahan mo ako. Pinagplanuhan ako ng mga kontrabida at naabala pa ang Diyos ng digmaan. Karapat dapat akong mamatay. Sige, hindi mo kasalanan. Susunod, mas malalakas na kalaban ang haharapin natin para harapin. Si Cold Eagle ay handang maging Diyos ng digmaan. Gagawin ko ang lahat. Master, may nakakita kay mismo sa isang bar sa lungsod. Mismo. Bakit kailangan mong iulat sa akin ang ganoong kaliit na bagay? May isa pa. Sige, ituloy mo. At si Yehan. Si Miss Yehan at si Yehan ay magkasama. Nagpapakita ng pagiging magkalapit. Lumabas ka. Bilis. Kumusta, Mullinger? Ang ginawa mo ngayong araw ay lumampas na sa aking hangganan. Pinapayuhan kitang lumayo kay Yehan. Dahil napangasawa ko ang pamilya Ye, natural na kailangan kong makihalubilo sa pamilya Ye ng higit. Sinasabi ko sa'yo, si Yehan ay hindi nakasapi ng aking pamilya Ye. E ano ngayon? Si Yehan ay hindi na akin. Ang pamilya Ye, wala sa kanila ang makikita. Kasama ka. Ginoo, si Yufeng ay umayos na niyan. Siya, kumusta ang 8 pamilya? Maliban sa pamilya Chi at Han, lahat ng iba pang pamilya ay pumayag. Well, huwag na nating alalahanin sila. Dahil nakikipagtulungan sila, maaari nating ibahagi ang benepisyo sa ibang pamilya. Narito na ang lahat. Kaya dapat na magsimula ang ating magandang palabas. Hindi. Linger, lasing ka ba? Inihambing mo talaga si Yehan at si Ye Xiaoqiu. Talaga ba'y mababa ang tingin mo kay Yehan? Siya lang, ay isang na laging nagsisinungaling. Wala siyang iba kundi katawan, at ganito siya habang buhay. Sa aking palagay, ang tunay na lalaki ay ang unang Diyos ng digmaan ng Dragon Kingdom. Nakakatuwa. Ano ang Nasaan si Xiaohan? Diyos ng digmaan, hindi. Si Mr. Ye ay mayroon pang mga dapat asikasuhin. Simula nang pumanaw ang aking ama, si Xiaohan lang ang nagmamalasakit sa akin. Talagang nagmamalasakit siya sa akin. Si Tita Chin ay ginagamit lang ako. Si Ginoong Jiang ay talagang bata
at may magandang kinabukasan at pinamamahalaan ang pamilya Jiang ng mas mahusay. Okay, diretsahin na natin. Anong problema sa akin? Hindi ba pagkatapos ng 3 araw, magkakaroon ng isang piging ng baksiyan? Sa oras na iyon, ang mga pinakamakapangyarihang tao sa buong bansa ay tiyak na naroroon. Bilang isa sa 8 pamilya, ay tiyak na maiimbitahan. Maari ka bang ngumiti noon? Imposible. Oh, Jiang Shao, nakikiusap ako sa'yo. Oh, Wanqing, sa wakas nagising ka. Labis akong nag-aalala sa'yo. Bakit pumupunta ka pa rin sa akin? Wala na akong silbi. Ay, ikaw talaga. Bakit ang sakit mong magsalita? Ano bang silbi o wala? Kahit na hindi ka ko tunay na anak, pinapanood kita lumaki. Lahat ng ginagawa ko, hindi ba lahat para sa ating pamilya, Xiao? Oh, hindi mo ba ako mapapatawad? Kung hindi mo ako patawarin, ano pa ang kahulugan ng aking buhay? Sige, nanay. Tama na. Narinig mo na ba? Pagkalipas ng 3 araw, magkakaroon ng piging ng Diyos ng bulaklak sa Jingzhou para aliwin ang 8 pamilya at ang mga makapangyarihan. Ang taong makapag-imbita sa 8 pamilya, ang nasa likod nito ay dapat pambihira. Pumunta ka at alamin. Ano ang sikreto sa likod nito? Pupunta ba ang general na commander ng personal? Mabuting makilala siya muna. Isang sorpresa lang para kay Wanqing. Nanay, sabi ni Xiaohan, gusto niyang sumama sa piging ng 8 immortal. Sabi niya, kahit sino pa ang mga dignitaryo, sasama siya sa akin. Siya lang? Kung siya pa rin ang binatang Panginoon ng pamilya Ye, maaaring may ganoong posibilidad. Ngayon, siya ay isang itinapon. Natatakot ako, wala na siyang kahit anong kwalifikasyon. Wala na siyang karapatang manood mula sa malayo. Ganun pa man, naniniwala ako, si Xiaohan ay hindi kailanman magsisinungaling sa akin. Nagde-date ba kayo? Wala naman. Hindi ba't ang piging ng 8 immortal pagkalipas ng 3 araw? Ang Diyos ng digmaan ay dapat dumalo rin, di ba? Kaya nagbibihis ka para makita ang Diyos ng digmaan. Nagbibihis. Pero kung nakilala mo na siya, Nakita mo na ba? Anong ibig mong sabihin? biro lang. Mayroon akong mas maganda. Nanay, bakit ka bumubuntong hininga? Ngayon, ay isang mahalagang araw ng piging ng 8 immortal. Sayang na. Wala ang tatay mo? Kung hindi ay masisiyahan din ang pamilya. Xiao natin ang ilang benepisyo? 3,810. Sinabi ni Xiaohan na dadalhin niya tayo doon. Huwag kang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Anong oras na at walang paparating? Daldalero lang siya. Nitong mga nakaraang araw, partikular kong inusisa iyon ang tunay na malaking tao sa piging ng 8 immortal. Ang unang mandirigma ng kaharian ng dragon. Kung sana ay mapakasalan mo siya. Maliban kay Xiaohan, hindi ako magpapakasal kanino man. Kahit ang Diyos ng digmaan ay hindi sapat. Uy, Ginoong Jiang, nandito ka. Akala ko hindi ka darating. Basta si Miss Wanqing ay handang sumama sa akin. Maaari tayong mag-usap kahit kailan. Narinig mo ba iyon? Bilisan mo at magpasalamat kay Jiang Shao. Sasama lang ako kay Han. Huwag mong banggitin ang talunan na iyan. Tingnan mo si Ginoong Jiang. Siya ay mapagmahal at matuwid. At nahuhumaling pa rin siya sa iyo. Huwag kang walang utang na loob. Nanay, masama ang pakiramdam ko. Ikaw na lang ang pumunta. Ginoong Jiang, nabangga ang sasakyan mo. Sino ang matapang na tumama sa kotse ko? Pagod ka na bang mabuhay? Sino ang matapang? Ang mangahas tumama sa kotse ni Jiang Shao. Ano ang sinisigaw mo? Yo Leng G. Cold, pasensya na talaga. May importante akong gagawin. Pero, binangga mo ang kotse ko. Ano ang magagawa ko? May importante akong gagawin mamaya. Ito ang 200. Sumakay ka ng taxi. Miss, sumama ka sa akin. Ako hindi. Miss Xiao, inutusan ako ni Jie na sunduin ka. Kung hindi ka makita ni Jie, kahit 10 ang ulo ko, hindi sapat. Kaya pakiusap, huwag mo akong pahirapan. Ye ba ang apelido mo? Sige, sasama ako sa iyo. Sabay tayo? Kung gayon, Miss Xiao, pakiusap magpalat ka ng damit na ito. Ito rin. Miss Wanqing, napakaganda mo ngayon. Ito ang invitation letter mo. May magdadala sa iyo sa paligid pagpasok mo. Nasaan si Xiaohan? Malalaman mo mamaya.
Hoy, hoy, hoy! Tingnan mo, ilang milyon ang halaga niyan? Ito ay limited edition. Tingnan mo ang orasan na iyan. Iyan ay pambansang kayamanan, Golden Phoebe Wood. Hindi mo ito mabibili kahit may pera ka. Oy, oy, oy. Ano ang iniisip mo? Ano bang iniisip mo? Miss na kita, Kuya Lengying. Ano ang sinabi mo? Huwag kang mahiya. Bumubulong ka sa tainga ko sa harap ko. Ngayon, nahihiya ka. Ano ang pagkakakilanlan ng Cold Eagle? Dinala niya tayo sa 8 Immortals Banquet at binigyan ako ng napakamahal na damit. Hindi ba ito'y mga patakarang hindi sinasabi? Alam ko kung ano ang pinag-uusapan mo. Si Kuya Han lang ang nasa puso ko. Yehan, naniniwala ka ba talaga sa kalokohan ng idiot na iyon? Makakapunta ba siya sa ganitong piging? Hindi kailanman magsisinungaling sa akin si Kuya Han. Kung makakapunta siya, ang baboy ay makakaakyat sa puno. Hoy, waiter, saan ang self-service bar? Magandang araw po, Gina. Ang inuming ito ay tinatawag na Wish Come True. Inumin mo at matupad ang iyong mga hiling. Kung ito'y totoo, sana maging ligtas ang aking Kuya Han. Han, okay ka ba? Tanga, ano bang pwedeng mangyari sa akin? Wanching, ako ngayon? Sa pinakamagandang piging sa Dragon Kingdom, magpo-propose ako sa iyo sa harap ng lahat. Yehan, bakit ka nandito? Nanay, si Han ay nag-propose sa akin. Panaginip mo yan. Ang anak ko ay hindi magpapakasal sa isang dukha. Kaawa-awa ka naman. Anong ginagawa mo dito? Han, bakit ka bumili ng napakamahal na singsing? Ang tanga naman. Una, ang laki-laki ng singsing na iyan, peke lang yan. At saka, kinuha ito ng isang waiter. Kahit peke, gusto ko ito. Ito si Xiao Han ang nagbigay sa akin ng singsing na pang-proposal. Tumahimik ka. Ibig kong sabihin, paano ka nakapasok? Waiter ka. Sa napakalaking piging. Magpo-propose gamit ang pekeng diamond ring. Nakakahiya talaga. Pwede mo itong ipacheck para makita kung sino ang palaka sa ilalim ng balon. Hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. May tao ba riyan? Inaanyayahan ko ang pinaka-authoritative na martial arts master sa Jingzhou. Kung totoo ito, bawal ka nang mang-istorbo kay Wanqing. Ano kung totoo? Pagkatapos, luluhod ako at magpapatira pa ng 3 beses sa harap ng lahat para sa iyo. Deal. Okay? Digma ang Diyos, si Yue. Ano? Wanqing, kailangan ko pa bang maghanap ng eksperto sa pag-assess ng alahas? Halata naman. Wanqing, nakita mo na lahat. Hoy, itong si Yehan, pinapanood ang scam na ito na malantad. Tumakas. Wala kang kwenta. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Malamang may ginagawa siya. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Sa tingin ko, pwede ka nang matulog sa ganyang malamig na tono. Bakit? Hindi nila tinatanggap ang paghabol ni Jiang Shao. Anong kalokohan yung sinasabi mo? Isipin mo, maging pokpok at magtayo ng arko. Tita, tumigil ka na. Isang araw, maiintindihan ni Wanqing ang pagkahumaling ko. Nakalimutan mo na ba ang babala ko? Diyos ng digmaan. Kumusta si Yue Feng? Matapos kong matanggap ang mensahe, hindi ko siya makontak. Hindi ko mahanap ang telepono niya. Baka may kinalaman ito sa 8 Immortals Banquet? Ipaalam kay Dugu. Sabihin niyang gawin ang lahat para hanapin at iligtas si Yue Feng. Hindi magiging payapa ang gabing ito. Uwa, Jiang Tao, nakalimutan mo na ba ang babala ko? Pakita mo sa akin muli. Kung maglakas loob kang sumunod sa akin muli, wala akong pakialam. Ipapawala ko na naman ang pamilya mong Jiang. kapag isang buwan na si Ye Xiao, gagawin ko kayong lahat ay maging mga laruan ko.
Ito si Xiao Wanqing ay pwedeng umupo kasama ang pangalawa at pangatlo at ang pangatlong pamilyang Qi at ang mga kapatid na babae ng pamilyang Mu. Sino ang kanyang naka-close? Si Miss Wanqing ay talagang kaakit-akit, gaya ng inaasahan sa unang dilag ng Dragon Kingdom. Narinig ko na si Miss Wanqing ay hindi pa kasal. Mayroon akong nakababatang kapatid na lalaki, na kasing edad mo. Gusto mo bang subukan? Si Xiaohan lang ang nasa puso ko. Oh, ano bang maganda sa sinungaling na iyon? Narinig ko na iyon. Siya ay nagpropose sa okasyong ito, nagpropose na may peking brilyante. Naiisip ko lang na may kinalaman ako sa ganoong tao. Nakakaramdam ako ng hiya. Hindi ko pinapayagang sabihin mo iyan kay Kuya Xiaohan. Ipinagtatanggol mo pa rin siya. Siguro. Mayroon ba siyang talagang urhenteng kailangan? O hindi, nababaliw na naman siya. Sabihin mo nga sa akin kung bakit siya tumakbo. Bakit siya tumakbo? Xiaohan, tapos ka na ba? May kapal ka ng mukha para bumalik. Wanqing Jing, maaaring may panganib dito mamayang gabi. Bakit hindi ka muna umuwi? Hindi ako takot at gusto kong manatili dito. Kasama ka. Huwag kang magsabi ng mga kalokohan. Ang buong Longcheng ang mga pinakamakapangyarihang tao ay nandito. Sino ang gagawa ng gulo? At higit pa, ang Diyos ng digmaan ay lilitaw mamayang gabi. Lilitaw ang Diyos ng digmaan. Bakit hindi ko alam? Ang balitang ito ay kilala na sa loob ng 8 pamilya na ginawang publiko. Siyempre, ikaw na maliit na isda, hindi mo alam. Gayunpaman, ang Diyos ng digmaan mismo ay maaaring hindi talaga alam. Wanqing, makinig ka sa akin. Dapat kang umalis agad. Hoy, posible bang gustong paalisin si Miss Wanqing para sa hinaharap ay maaari mo akong guluhin, tama? Sinasabi ko sa'yo, titigil ka na ba? Kinugulo kita? Huwag kang magsalita ng katarantaduhan. Sige, sabihin mo sa akin paano ka nakapasok. May imbitasyon ka ba? Kung may kakayahan ka, ipakita mo sa lahat. Salamat kay Qi. Ang talino talaga ni Qi, kaya hindi ka nagtagumpay. Sabi ni Miss Qi, umalis ka. Kalimutan mo na. Yihan, kung talagang gusto mong pumunta, maaari mo akong tanungin para sa imbitasyon. Ibibigay ko sa'yo. Hindi mo na kailangang dumaan sa maraming abala. Miss Qi, sa pagitan mo at sa kanya, Hindi mo ba alam iyon? Si Yehan ay talagang fiancé. Paano ito nangyari? Bakit hindi ko pa ito narinig? siguro si Presidente Qi, hindi dahil sa ating Wanqing, kundi dahil kay Yehan? Talagang hindi mo alam? Sila ay dalawang manika, mahal? Xiaohan, ikaw talaga ang fiancé ni Miss Qi. Wanqing, huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Lahat ng ito ay mula sa nakaraang henerasyon. Matagal na kaming naghiwalay ng kasunduan. Nakakasawa. Gusto ko ring makita kung gaano sila magugulat. Liner, kung magsasalita ka ulit ng walang katotohanan, tatahian ko ang bibig mo. At saka, hindi ako magpapakasal sa isang talunan. Matalino si Miss Qi. Nakita mo ang kanyang tunay na pagkatao sa isang sulyap. Magaling talaga si Miss Qi sa paghusga ng tao. Isa kang talagang bihirang henyo sa negosyo sa isang siglo. Hindi tulad ng ating Wanqing at hindi bibitaw sa isang sinungaling. Mismo, sinabi mo lang, ang bagay sa pagitan ng ating Wanqing at ng iyong kapatid, totoo ba iyon? Totoo. Nakakasawa. Wanqing, alis na tayo. Miss Wanqing, dahil hindi gusto ng pamilya mo si Yanhan, bakit hindi mo na lang ibigay sa akin? Gusto ko siya. Ling-er, ano bang sinasabi mo? Seryoso ako. Miss Wanqing, magkasundo tayo. Ang nakababata kong kapatid ay ang pangalawang pinakamalaking pamilya sa Long Country. Ang susunod na pinuno ng pamilya. Basta gusto mo, ikaw ang Ginang tama ba ang narinig ko? Di hindi ako bigla na lang naging ang pangalawang pinakamalaking pamilya sa Nongguo? Hindi ba ako mas mayaman kaysa kay Presidente Qi? Linger, huwag kang magulo. Hindi ako nag-ugulo. Binibining Wanqing, sana pag-isipan mo ito ng seryoso. Pasensya na. Kuya Han, hindi isang bagay kundi isang buhay na tao. Hindi ko kayang ipagpalit siya sa pera dahil ang pag-ibig ay hindi maaaring ipagpalit. Ang kasikatan at kayamanan ay hindi mahalaga. Kahit duwag siya o sinungaling, pero sa puso ko, siya pa rin ang tanging nagmamahal sa akin. Kumpara sa pagiging asawa ng leader, mas gusto ko nang makasama siya at mamuhay ng simple. Basta siya. Binabati kita. Mayroon kang napakagandang at mapagmahal na kasintahan. Kung sasabihin ko isang araw kung pumayag kayong dalawa, gusto kong pakasalan ka bilang pangalawang asawa. Linger, baliw ka ba? Pangalawang asawa? Ang perlas ng pamilya mo para maging kerida ng iba. Yehan, itong duwag, ano ba ang alindog niya? Linga, pasensya na. Magaling kang babae, pero sa puso ko, sa hinaharap kong buhay,
Si Wanqing lang ang kaya kong makasama. Ha ha ha. Marahil, dapat mong itanong sa Diyos ng digmaan ang siguro. Dapat mong tanungin ang Diyos ng digmaan para sa kanyang opinyon. Diyos ng digmaan narito na. Sinabi ko, darating ang Diyos ng digmaan ngayon. Binatang Yi, alam mo ba kung nasaan ang Diyos ng digmaan? Oh, alam ko kung nasaan ang Diyos ng digmaan. Idinaos ko ang pista ng 8 immortal ngayon para lang para sabihin sa inyo ang isang balita. Sino ang Diyos ng digmaan? Ang pamilyang Ye lamang na nangunguna sa angkan, ang makapag-aanyaya-anyayahan ang lahat ng pinakamakapangyarihang tao sa buong bansa upang anyayahan dito. Ginoong Ye, huwag kang magpaligoy-ligoy. Mangyaring sabihin sa amin, sino ang Diyos ng digmaan? Ang Diyos ng digmaan ay malayo, ay nasa harap mo. Ako, ang Diyos ng digmaan. Kaya si Binatang Yi pala ang Diyos ng digmaan. Narinig ko na mahusay si Binatang Ye sa martial arts. Totoo. Kaya kasalanan mo. Ang pamilyang Jiang ay handang maglingkod kay Ye Shaozan Diyos. Handa akong maglingkod sa Diyos ng digmaan. Handa akong maglingkod sa Diyos ng digmaan. Linger, alang-alang sa ating kasunduan, basta humingi ka ng tawad sa akin at maging tapat sa akin, mapapatawad kita at patuloy kitang hahayaang maging ginang ng digmaan. Ling-er, ano ang ginagawa mo? Mabilis, sumumpa ka ng katapatan sa akin. Hindi ako maaring humingi ng tawad sa iyo. O maging tapat sa iyo. Dahil ang tunay na Diyos ng digmaan ay Paano nagkaroon ng 2 Diyos ng digmaan? Nagpapanggap na Diyos ng digmaan na isang krimen na may parusang kamatayan. Ling-er, tumigil ka sa pagbibiro. Ngayon ay hindi oras para maging matigas ang ulo. Ate, naaalala mo ba kung sino ang nakatira sa Jiu Shao Yunge? Ang Diyos ng digmaan, hindi ba si Ye Shaoqiu? Tingnan mo nga, ang pirma sa imbitasyon ni Yehan. Ano ang tirahan? Maaaring. Ye Shaoqiu. Kaya marami kang pinaplano para maging Diyos ng digmaan. Pero, pasensya na. Hindi kita hahayaang magtagumpay. Hindi ko hahayaang sirain mo ang Dragon Kingdom. Ito ang responsibilidad ng isang Diyos ng digmaan. Ang ganyang tao ay dapat paalisin. Napakalakas. Well, dahil may nagpapanggap na ako, tingnan natin kung sino ang tunay na Diyos ng digmaan. Sino ang tunay na Diyos ng digmaan? Ito ang token na kinikilala ako ng 8 pamilya. Pumasok ka. Ang pagkakakilanlan ng Diyos ng digmaan ay may kaugnayan sa kaligtasan ng bansa ng Long. Ito ay palaging isang lihim na lubhang mahalaga. Tanging ang 8 pangunahing pamilya ng Dragon Kingdom ang nag-iingat ng larawan ng Diyos ng digmaan. Kaya sino ang tunay na Diyos ng digmaan? Ito ay malinaw. Talagang siya. Kaya ikaw, Lumabas na ikaw ang nagplano ng lahat. Ang mga larawang ito ay pawang peke. nahulaan mo. Kaya ano ang magagawa mo? Oh, naiintindihan ko. Si Yehan at Muki ay magkasamang gumawa ng mga peking larawan. Upang magpanggap na Diyos ng digmaan, dapat siyang patayin. Patayin siya. Patayin siya. Yehan, pasensya na. Dapat kang mamatay ngayon. Ang Tianlonggang ay Tianlonggang. Ang Tianlonggang ay palaging naglilingkod lamang sa Diyos ng digmaan. At ang kanilang pinuno ay maaari lamang ang Diyos ng digmaan. Ling-er, alam mo na, kaya pala gusto mo siyang pakasalan pagkatapos nakawin ang kasal. Gaano katawa na lagi akong nagmamalaki sa aking pagkadalisay. Siya pala ang sumira sa kanyang kasal sa Diyos ng digmaan gamit ang kanyang sariling mga kamay. Lenga. Pagsisisihan ko ito ng labis. Imposible. Hindi ako naniniwala. Itong talunan, paano siya naging pinuno ng Tianlonggang? Ano ang patunay? pakipakita ang token ng Tianlong. Ang token na ito ay token ng Dragon King. Sino mang makakita ng token na ito ay parang nakikita ang Diyos ng digmaan. Anong Diyos ng digmaan? Hindi. Iyon. O hindi, Panginoong Diyos ng digmaan. Patawarin mo ako. Pakipalayain mo ako. Lumalabas na si Kuya Han, ikaw ay nagproprotekta sa akin sa likod ko. Oo, ako iyon. Hindi inaasahan ni Ye Shaoqiu na. Ikaw ay nalinlang ng iyong sariling katalinuhan. Tanggapin ang hatol. Haha. Oh, talaga? Sige. Lengyeng.
Diyos ng digmaan. Ako, Cold Eagle, ay kayang gawin ang mga bagay para sa'yo. Wala akong pagsisisi. Ye Xiaoqiu, mayroon ka palang napakababang plano. Ako, si Yehan. Kailangan kitang personal na harapin ngayon. Ha 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 ha. Kunin ang aking buhay? May lakas ka ba? Ang laki ng bibig mo. Huli ang subordinate rescue driver. Parusahan mo ako, Diyos ng digmaan. Ye Xiaoqiu, napakapangahas mo. At ikaw, ang kalat ng pamilya. Talaga namang sumasang-ayon kay Ye Xiaoqiu. Maglakas loob na palitan ng Diyos ng digmaan. Ano ang iyong kasalanan? Paano ang ebidensya? Paano mo mapapatunayan na ang Diyos ng digmaan ay basurang ito? Ebidensya? Ang lihim na sulat na isinulat mismo ng Dragon Emperor. Ituturing ba itong ebidensya? Ang lihim na sulat. Haha, imposible. Si Tianlong Kun ay pumanaw na. Si War God Ye ay pinagkakatiwalaan ng Tianlong Sovereign. Siya ay nagbabantay sa kanyang tabi hanggang sa kanyang kamatayan, sa tabi ng Tianlong Emperor. Ye Xiaoqiu, pinapayuhan kita na umamin ng Mad Alien, at maaari kang maging maluwag. Mayroon akong ebidensya ng iyong panunuhol sa iyong pamilya. Ito ay sapat na upang patayin ang iyong buong pamilya. May sasabihin ka pa ba? Yehan, hindi ko naisip na talagang minamaliit kita. Isang basura na pinalayas mula sa pamilya. Paano ka naging Diyos ng digmaan? Okay, hindi kita mapapatay. Papatayin ka. Kung gayon, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang iyong... Teka, iwanan mo siya. Huwag gumalaw. Pinapayuhan kita. Ang kutsilyong ito ay may lason. Kahit isang gasgas lang mamamatay ka. Ha! 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 Ye Xiaoqiu, kailangan kitang patayin ng sarili kong mga kamay ngayon. Subukan mo. Tingnan natin kung kaninong kamay ang mas mabilis. O ang kutsilyo sa aking kamay. Ayaw mong makita ang babaeng mahal mo. Nalason. Tama ba? Ikaw, bakit ang sama mo? Sabihin mo, ano ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Hahaha! Bakit hindi mo nalang isuko ang iyong martial arts? At pagkatapos ay lumuhod sa lupa at yumuko sa akin ng 3 beses. At huwag nang lumitaw sa harap ng mundo. At ang Diyos ng digmaan, nag-iisa ay ako, si Ye Xiaoqiu. Ye Xiaoqiu, huwag kang masyadong lumayo. May puwang ka ba para makipag-negotiate sa akin? Sige, pwedeng tumanggi ka. Pinanood ko ng walang magawa habang sinisira ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Oh, ha. Nakita mo ba iyon? Xiao Wanqing. Ito ang lalaking mahal mo. Hindi niya isusuko ang lahat para sa'yo. At isuko ang lahat para sa'yo. Kuya Xiaohan, huwag mong pangakuan siya. Okay. Ipinapangako ko sa'yo. Diyos ng digmaan, talagang hindi. Lahat ito ay plano niya. Huwag mo siyang pangakuan. Hahampasin ko ito. Makakabawas ng 10 taon ng aking lakas. Nasiyahan ka ba? Oo, nasiyahan ako. Gusto ko lang makita na maging lumpo ka. Okay, Ye Xiaoqiu. Ang lupit mo. Ipinapangako ko sa'yo. Hindi. Wanqing, bakit ang tanga mo? Han, ayokong maging pabigat sa'yo. Wanqing. Ye Xiaoqiu. Papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Ikaw talaga. Tama. Kakapractice ko lang ng Evil Heaven technique, kaya lahat ng pag-atake mo sa akin ay mare-reflect pabalik. Baliw ka. Ang pag-practice ng Evil Heaven technique ay patay na daan. Oo, wala akong pakialam sa kahit ano. Baliw lang ako. Lahat dahil sa'yo. Hindi ko alam kung kailan ito nagsimula. Ang tanging layunin sa buhay ko ay sirain ka. Nakalulungkot. Yehan, huwag mong sayangin ang iyong pagsisikap. Alam ng lahat ang kahinaan ng Evil Sky technique ay nasa likod ng leeg. Ang iyong maliliit na panlilin lang. Maaari mo bang itago sa akin? Dapat kong sinaktan siya? Galing! Tinamaan mo ang kanyang kahinaan. Maraming salamat. Hanapin ang pinakamahusay na doktor sa kaharian ng dragon. Oo.
Wanqing, huwag mag-alala. Tiyak na magigising ka. Tatawagan ko ang pinakamahusay na doktor sa bansa. Tiyak na magigising ka. Tiyak na. May mali ba? Yehan, narinig ko na hindi pa nagigising si Wanqing. Yehan, alam mo, ang puso ko. Kamusta? Ano? Pupunta ako agad. Wanqing, sinabi ng doktor na gumalaw ang mga daliri mo. Nagising ka na ba? Wanqing, kapag nagising ka, magpakasal na tayo agad, okay? Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Wanqing. Wanqing, sa wakas nagising ka na. Natatakot ako na tayo ay nasa. Han, nagising na ako. Bakit ka umiiyak? Hindi ako umiyak. Ipinapangako mo na magpapakasal tayo, okay? Pinapangako ko. Gagawin kitang pinakamasayang babae, ang pinakamagandang nobya. Naniniwala ako sa'yo.